Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1701 Matino. 1701. Tama siya. Hindi napigilan ni Chu Yunyao ang pag-ungol habang tinitingnan ng ilang talaan ng impormasyon sa screen. Natarante si Su Qingzhou, at nag-aalalang sinabi, ano ang ibig mong sabihin, sino ito? Ano ang sinabi mo? Hindi pinansin ni Chu Yunyao si Su Qingzhou sa unang pagkakataon, ngunit mabilis na nag-swipe ng ilang beses sa full intent projection screen. Pagkatapos, lumitaw ang isang pandaigdigang imahe, kabilang ang lahat ng uri ng spacecraft sa orbit ng kalawakan, lahat ay lumilitaw sa larawan. Dumating si Chu Yunyao sa holographic na imahe, at pagkatapos magbigay ng ilang mga tagubilin, mabilis na kinansela ang ilang hindi kritikal na sasakyang panghimpapawid, kabilang ang ilang mga satellite ng panahon, mga satellite sa pagpoposisyon, at iba pa. Sa kalaunan, 24 na spacecraft ang lumitaw, na regular na umiikot sa planeta. Nagulat si Su Qingzhou nang tingnan niya ang malaking holographic na imahe sa kanyang harapan, na parabang siya ay nasa isang laboratorio, kung saan maaaring hindi niya makita at ituro ang buong mundo. Ano ang mga ito? Mga satellite. Curious na tanong ni Su Qingzhou habang naglalakad siya papunta sa globo at tinitingnan ang mga lumilipad na bagay sa paligid. Oo, hindi, sabi ni Chu Yunyao na nakakunot ang noo. Si Su Qingzhou ay hindi maipaliwanag, ano ang ibig mong sabihin? Iniunat ni Chu Yunyao ang kanyang kamay, lumitaw ang icon ng telepono sa holographic screen, at tinawagan niya si Ye Fan. Hoy, Yunyao, may nahanap ka ba? Si Ye Fan ay nasa Dragon Valley, inaayos ang lahat ng impormasyon kasama si Ganesha, ngunit hinihintay din niya ang mga resulta ng inspection ni Chu Yunyao, kung ito ay pareho sa kanyang hula. Tama ang sinabi mo, Chu Yunyao. Sinabi sa seryosong tono, ang orihinal na sample ng likido na ipinadala ng walang bisa ay hindi evolusyonaryong orihinal na likido, ngunit isang nutrient na likido na walang epekto sa mga tao. Kahit na ito ay sadyang gawing mas komplikado, ngunit ito ay talagang mga bitamina at ilang mga mineral na asing gamot. Ang mga tao ay hindi magre-react kapag na-inject ng mga likidong ito, lalo pa ang ebolusyon. Ano? Narinig ito ni Su Qingzhou at napabulalas, paano ito posible? Kung gayon bakit gusto mong magparehistro ang mga tao mula sa buong federation para sa mga iniksyon? Napabuntong hininga si Ye Fan doon, asawa, isipin mo, ang mga taong naturukan ng nutrient solution ay walang epekto sa kanilang katawan kahit hindi pa sila nag-evolve. Kahit na maraming mga tao na na-injected ay hindi mag-evolve sa lahat, hindi nila iisipin na ito ay isang problema sa orihinal na solusyon, ngunit sila ay pakiramdam na sila ay maaaring hindi angkop. Ebolusyon. Sa ganitong paraan, kung tayo ay maglilibot upang hadlangan at sirain ang mga pekeng orihinal na likido, tayo ang pumipigil sa kanila sa pagtanggap ng ebolusyon. Kahit sabihin pa natin na namamatay na ang mga evolutionary people, hindi sila maniniwala. Tutal, ang daming nag-injection after noon, walang namatay. Sa oras na iyon, ang mga taong naglilingkod sa mga Diyos at mga tao ay maaaring magpahayag sa publiko na kami ay naninira sa lahat ng dako upang sugpuin ang mga ordinaryong tao na walang sinaunang martial arts at magic. Biglang sinabi ni Su Qingzhou, ibig sabihin, gusto nitong maghasik ng hindi pagkakasundo. Hayaan ang mundo sa ilalim ng lupa, ang Sia Kingdom, ang mga sinaunang mandirigma, at ang mga salamangkero na maging kaaway ng mga tao sa ibang mga bansa. Oo, tayo ay magiging isang makasariling grupo ng mga tao, para sa kapakanan ng panatilihin ang katayuan, nang walang anumang paraan, ay tatanggihan ng mga ordinaryong tao. Sa oras na iyon, titindi ang sigalot. Kung tutusin, maraming tao ang nakadarama na ang mga sinaunang mandirigma ay nakaapekto sa kanilang buhay at nagdulot ng kawalan ng hustisya sa lipunan. Sa gayon, panahon, kahit na ang mga Diyos at mga tao kung hindi tayo magsisimula ng pagsalakay, tayong mga tao ay maaari ding sumiklab sa mga digmaan, at ito ay isang pandaigdigang digmaan. Napangiti si Ye Fan, labis akong nagulat sa oras na iyon, kung ang langit at ang mga tao ay gustong lumikha ng isang malaking bilang ng mga evolusyonaryo, maaari nilang ganap na itago ito. Bakit kailangan mong gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng mga stock solution na ito sa lupa? Bukod dito, kahit na ito ay ilagay sa mga pangunahing lungsod, ang bilis ay masyadong mabagal. Dahil maraming tao ang mananatili sa gilid at hindi ng ahas na sumubok ng diretsyo, kaya nakatadhana na ang bilang ng mga tao ay hindi sabay-sabay na dumami, na hindi sapat upang maapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon ng mundo. Kapag nalaman nilang may mga taong magiging likido at mamamatay pagkatapos ma-inject, hindi ba self-defeating ang planong ito? Kaya pala, asawa, hiniling mo sa Void na kumuha ng isang batch ng orihinal na likido mula sa eksena at muling subukan ito. Si Su Qingzhou ay lubos na naunawaan. Sinabi ni Ye Fan, oo, hanggat mananatiling kalmado ka, hindi mahirap hanapin ang mga butas sa planong ito. Ang hilaw na likido sa site ay ang pinakamahusay na patunay. Ngunit, ang pinaka-ikinababahala ko ay kung may pagkakaiba ang langit at tao. Ang paraan para hayaan ang malaking bilang ng mga tao na makain ang evolution liquid.
Oo, ang mga mata ni Chu Yunyaw ay kumikislap, tatawagan kita. Ang pangalawang bagay ay ang sabihin sa iyo. Ako ay mula sa transmission crystal ng babaeng mensahero na iyon. Nakakita ako ng isang piraso ng impormasyon na pagmamayari ng Space Aerospace Company. Naglunsad sila ng 4 na rocket mula noong nakaraang taon, at ang ipinadala nila ay hindi pang eksperimentong at pang-agrikultura ng mga satellite, ngunit 24 na cruise missiles na puno ng hilaw na likido. Kapag nailabas na ang kautusan, tinatansya ko na ang 24 na missile na ito ay maaaring bombahin ang anumang lugar na maraming tao. Ang hangin na naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng hilaw na likido ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa genetic kapag ito ay nalilanghap. Kung ito ay mas masahol pa, kung ito ay direktang nagpaparumi sa pinagmumulan ng tubig. Natahimik si Ye Fan, at ibinuka ni Su Qingzhou sa tabi niya ang kanyang magagandang mata, at natigilan. Nagpatuloy si Chu Yunyaw, kung bibigyan mo ako ng sapat na oras, maaari kong mahak ang network ng mga missile na ito at hayaan silang masira lahat sa kalawakan. Ngunit, hindi ko akalain na ang sagong ito ng langit at ng tao ay bibigyan ako ng oras at pagkakataon. Ibig mong sabihin, 24 na missile na puno ng likido ang nakatakdang sumabog sa langit. Hindi maisip ni Su Qingzhou kung anong uri ng trahedya ang mangyayari. Huminga ng malalim si Ye Fan at sinabing, Yunyaw, ilan sa tingin mo ang maaapektuhan? Mahirap sabihin. Kung ang pambobomba ay nasa isang malayong lokasyon, maaari lamang itong maapektuhan ng isang maliit na populasyon. Ngunit kung ito ay binomba sa isang malaking lungsod o isang mahalagang pinagmumulan ng tubig, maaari itong makaapekto sa daan-daang milyon, o kahit na daan-daang milyong tao. Sabi ni Chu Yunyaw. Saglit na nag-isip si Ye Fan at sinabing, medyo mahirap ihak ang mga raw liquid missiles na ito, at ang depensa ay dapat na napakahigpit. Ngunit paano kung ang isang intercontinental missile ay direktang ginagamit upang harangin ito? Halimbawa, kung ang mga nuclear warhead ng intercontinental cruise missiles ay aalisin at papalitan ng mga conventional warheads, dapat ay marami sa kanila. Kumunot ang noo ni Chu Yunyaw, ibig mong sabihin. Gamitin ang mga missile ni Xia Guo. Hanggat ito ay isang bansa na may ganitong teknolohiya, maaari silang humiram ng kanilang mga missile. Ang ilan ay direktang inilunsad sa orbit ng kalawakan upang hampasin, ang ilan ay pinanatili, at sa sandaling mahulog ang mga missile na iyon, sila ay masusubaybayan at maarang. Hindi natin matiyak kung saan patungo ang mga missile, ngunit hanggat hawak natin ang mga lugar na may mataas na density ng populasyon, mahalagang mapagkukunan ng tubig, at iba pang mga lokasyon, kahit na pumutok ito, hindi nito mababago ang sitwasyon. Sinabi ni Ye Fan, narito ako at nalaman ko na ang mga taong biochemical na ito, ang evolution stock solution ay hindi masyadong mura, dahil nangangailangan ito ng ilang espesyal na trace elements upang maging epektibo. At ang mga elementong ito ay limitado sa buong planeta, kaya imposible para sa langit at sa tao na magkaroon ng walang katapusang orihinal na likido, na kumalat sa lahat ng dako. Kaya siguro mas pinili nitong gumamit ng missiles para sa global coverage, dahil kung mag-iikot ito sa paghahanap ng mga taong mag-i-inject nito, tayo lang ang masisira, gaya ngayon. Nalaman ni Ye Fan mula sa Ganesha na mas malakas ang biochemical sample ng tao, mas mahalagang materyales ang kailangan nito upang maibalik ang lakas nito sa maikling panahon. Ito ay tulad ng isang tao na ang paglilinang ay inalis, kahit na alam niya paano maglinang, ngunit nangangailangan din ng maraming espiritual na enerhiya upang maibalik. Sa mundong ito kung saan kakaunti ang mga mapagkukunan ng pagtatanim, malinaw na mahirap para sa langit at ng tao na makabili ng napakaraming materyales. Sa makatuwid, hindi nag-aalala si Ye Fan, ang mga biochemical na tao ng mga sample ng labanan na ito ay bumabaha sa lahat ng dako. Naiintindihan ko, kung gayon maaari mo lamang gamitin ang iyong Sword God, na pangalan upang puwersahin ang mga missile mula sa ibang mga bansa, kung hindi, tiyak na hindi sila makikipagtulungan ng masunurin, sabi ni Chu Yunyaw. Sinabi ni Su Qingzhou, tiyak na magtutulungan sila. Dahil sa katalinuhan ng ating heavenly eyes, at ang pumatay sa inferno, wala silang pagpipilian. Walang pakialam si Ye Fan kung paano ito hinarap ng dalawang babae, at sinabing, sa madaling salita, kontrolin ang mga missile na ito sa lalong madaling panahon. Kung mayroong anumang mga alitan at alitan, lulutasin ko ang mga ito. Asawa, nakikipag-usap kami sa mga missile, ano ang tungkol sa iyo? Tanong ni Su Qingzhou. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay nagsabi, panahon na para gisingin ang ilang tao. Ililihis ko ang atensyon ng langit at tao, at makikilala ko sandali ang tinatawag na immortal, na mga elite. Kabanata 1702 nanginginig. 1702. Ay matatagpuan sa federal na kabisera, sa iconic Monument Square, kung saan 10,000 tao ang nagtitipon. Halos lahat ng mga punto ng iniksyon ng orihinal na solusyon sa mga pangunahing lungsod ng Federation ay nawasak ng mga salamangkero. Dito lamang, dahil ang mga elite ng mga immortal ay nagtitipon, at sila ay mahigpit na binabantayan, ang mga iniksyon ay isinasagawa pa rin. Tuwang-tuwa ang mga taong nakatanggap ng injection, at hindi nila alam na nag-inject lang sila ng nutrient solution.
Naglalaro ang mga headline sa malalaking screen malapit sa square. Ang kasalukuyang Pangulo at si General Robert ay humalili sa pagpuna sa mga salamangkero na ito, at hinikayat ang mga tao na magkaroon ng kumpiyansa na ang bilis ng pambansang ebolusyon ay hindi mapigilan. Kasabay nito, mula sa buong federation, may mga balita ng labanan sa pagitan ng ebolusyon at salamangkero. Sa kasalukuyan, tila ang ebolusyonaryo at ang salamangkero ay nasa isang sitwasyon ng kapwa-kamatayan at pinsala. Gayunpaman, karamihan sa mga mage na namatay sa labanan ay mga magic apprentice na may average na lakas. Ang mga ranggo na mage gaya ng Void at Thor ay natural na matatalo ang mga ebolusyonaryo na iyon ng matatag. Ngunit hindi alam ng mga ordinaryong tao na ang mga patay na salamangkero ay isang mas mahinang grupo lamang. Natural na iniisip nila na ang mga ebolusyonaryo ay maaari nang makipagkumpetensya sa mga salamangkero. Ang susi ay napakaraming oras para gawin ng ebolusyonaryo ang lahat ng ito, at natural na nararamdaman ng lahat na ang ebolusyonaryo ay higit na nakahihigit. Higit pa rito, ang ebolusyon ay likas na naiiba sa bawat tao. Sa puso ng lahat, hinahangad nilang maging pinaka-espesyal, at sa sandaling umunlad sila, mayroon silang partikular na makapangyarihang kapangyarihan. Sa mata ng maraming panatiko, ang mga nabigong mag-evolve ay dahil lang sa hindi sapat na lakas ng mga superpower na kanilang binuo. Mayroong 10,000 tao sa plaza, puno ng mga inaasahan, naghihintay para sa higit pang mga evolusyonaryong tao na lumitaw, nang biglang lumitaw ang isang malaking, madilim na ulap sa kalangitan. Sa una, hindi pinansin ng lahat, ngunit pagkatapos ng maingat na pagtingin, nalaman kong hindi ito isang madilim na ulap. Ngunit ang daming ibon. Ang mga lumilipad na ibong ito ay mula sa mga agila hanggang sa kasing liit ng mga maya, at lumilitaw sila sa mga kawan ng hindi bababa sa daan-daang libo, na umiikot sa himpapawid. Sa ilang sandali, ang kawan ng mga ibon na tumatakip sa langit ay nagpabulalas at nagpasindik sa mga tao sa ibaba. Sunod-sunod na hiyawan sa plaza. Nakita ko ang hindi mabilang na mga reptilya, na gumagapang palabas mula sa iba't ibang mga bulaklak na kama, damo, at mga bitik sa lupa, at dumaan sa karamihan. Kahit na ang mga daga ay nasa labas ng buong lakas, mabilis na nagmamadali. Kahit na, may tila umaalon sa ilalim ng lupa, at ang lupa ay nagsimulang gumawa ng rumbling, tunog. Anong nangyayari? Baka may lindol. Tumakbo. Sa ganoong kalaking kilusan, ang mga tao sa pinangyarihan ay nataranta at nagsitakas sa lahat ng direksyon, hindi na nang ahas na manatili pa. Nang makita ng mga gwardya at sundalo sa eksena ang hindi mabilang na mga hayop na ito, wala silang magawa, at hindi sila makapana. Sa isang banda, madaling aksidenteng masaktan ang mga tao, at sa kabilang banda, hindi nila natapos ang pagpatay sa napakaraming ligaw na hayop. Kahit na ang mga hayop na ito ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na saktan ang mga tao, sapat na sila upang ikalat ang lahat ng mga tao sa pinangyarihan. Sa sandaling ito, isang asul na pinto ng espasyo, na may kumikislap na halo, ang bumukas sa istasyon ng serbisyo ng iniksyon sa plaza. Ang mga taong lumabas dito ay sina Void, Thor, Niewuyo at Kalok. Karlok, malapit na, sabi ni Niewuyo habang pinagmamasdan ang pagkalat ng mga tao at ang plaza ay magulo. Si Karlok, na nakasuot ng cowboy hat at plaid shirt, ay may kakaibang puting kulay sa oras na ito. Siya ay tumango, umawit ng mga salita sa kanyang bibig, ang espiritual na kapangyarihan ay kumalat ng sunod-sunod, at ang mga ahas, mga insekto, mga ibon at mga hayop ay nagkalat lahat. Sabik na ibinato ni Thor ang mabibigat na martilyo sa kanyang kamay, at sinabing may kumikinang na mga mata ng tigre, napakalaking kaguluhan, paano ang mga immortal na iyon? Hindi na ako makapaghintay na pumutok sila. Ano ang ikinababahala mo? Tumakbo na kami sa kanilang pintuan, kung hindi sila maglalakas loob na magpakita, sino ang maniniwala sa kanilang evolutionary stock solution? Sabi ni Void. Medyo nag-alala si Niewuyo, diretso tayo, maganda ba talaga? Hiniling sa amin ni Yefan na sirain ang mga injection station sa iba't ibang lugar, ngunit inatake namin ang kabisera. Victoria, ang mga injection station sa iba't ibang lugar. Ang mga apprentice ay maaaring malutas ito, pumunta kami doon ay isang pag-aaksaya ng kapangyarihang pang-combat. Sa halip na mag-aksaya kasama ang maliliit na alipors na iyon, mas mabuting pumunta dito ng direkta at patayin ang mga tinatawag na elite, para din sa mga namatay na matandang kaibigan, para sa mga biktima ng anak ni Karlok, maghiganti ka. Nag-aalalang sinabi ni Niewuyo, palagi kong nararamdaman na hindi ito ganoon ka-simple. Dahil ang taong iyon ay maaaring pekay ng Dharma King, maaaring mayroong pangalawang Dharma King. Ngunit bakit ang mga evolusyonaryo na ipinadala sa iba't ibang lugar ay hindi masyadong makapangyarihan? Kahit na ito ay isang peking Dharma King, hindi ito dapat likhain ng basta-basta, kung hindi, papayagan tayong sirain ang mga plano nito sa lahat ng dako. Hindi sumasang-ayon si Thor. Sinabi ni Void, kamatayan, sa katunayan, hindi mo kailangang magsama-sama. Kung may mangyari, hindi namin maipaliwanag ito kay Lucifer. Napabuntong hininga si Niewuyo, umiling at sinabing, ako ang ina ni Yefan, ngunit ako rin ay nagtrabaho ako sa iyo ng ilang dekada. Kahit na peke ang mga Diyos ng Tengen Magic Seminar, totoo ang paniniwala sa magic, at totoo ang pagkakaibigan natin.
Kung nag-aalala ako na masisi ako ng anak ko, hindi ako magkukusa na sumama sa iyo. Kaya, huwag mong sabihin ang ganoong bagay. Ngumisi si Thor, okay lang, kung sakaling may master talaga ang kabilang partido, direkta mo kaming i-teleport sa kawalan. Space Magic, kahit na ang Dharma King ay buhay, ay hindi mo kalaban. Gayunpaman, okay lang na tumakas. Tumigil ka na sa pagsasalita, nandito na sila. Itinaas ni Karlach ang kanyang ulo at tumingin sa ilang mga agila sa kalangitan bilang eyeliners. Sa pamamagitan ng mga mata ng agila, nakita niya ang isang mas malawak na larangan ng paningin. Oy, di ba? Ilang tao na ba? Excited na tanong ni Thor. Pagkababa ng boses, isang malakas na putok ang narinig sa hangin. Baalala! Isang kulog at pinunit ng kidlat ang langit. Parang dragon na kulog na nahulog mula sa langit. Ang mga lumilipad na agila ay direktang carbonized. Sa isang kisap mata, nakita ni Void na hindi maganda ang sitwasyon. Nakakatakot talaga ang kulog at kidlat na magic ng papasok na tao. Halos agad na na-activate ang teleportation magic, at binalot ng asul na liwanag ang lahat. Boom! Pinasabog ng lokong kulog ang buong injection station. May malalim na hukay sa plaza. Ang mga bato ay pumutok at sumabog. Mabilis na nag-teleport si Void at inilapit lamang ang lahat, ngunit iniwasan din ni Kankan ang suntok. Sa oras na ito, mula sa malalim na hukay, isang matipunong figure na may dekuryenteng ilaw sa buong katawan niya ang lumutang sa hangin. Ang lalaking ito ay may kalbo na ulo, puting kilay at puting balbas, na may malalakas na kalamnan sa itaas na katawan, at isang pares ng asul na maluwag na pantalon sa ibabang bahagi ng katawan. Ang mga golden blue electric light na kumikislap na mga mata ay tumingin sa kanilang apat na may mapaglarong tingin, at sinabi na may mababang ngiti, "Mga bata, negal-inang kayo ng mabuti, ang matandang ito ay labis na nasisiyahan, hehe." Nakita ni Thor ang matipunong pangangatawan, natatakpan ng kidlat. Ang matanda, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang boses ay nanginginig at hindi makapaniwala, at sinabi, "Guru. Guru. Thali." Nakita ni Void ang matandang lalaki na mayapa, mahigit 300 taon na ang nakalilipas, at hindi niya maiwasang mamanhid ang anit, "Ikaw. Buhay ka pa. Hehe, Vinnie, hindi ka naman mukhang matanda," ngumisi si Thali. "Ano? Siya si Thali Spencer." Nang marinig ang mga salita ni Thor at Void, kapwa natigilan sina Niewuyo at Karlach. Sa kasaysayan ng Magic Seminar, mayroong napakahusay na mga henyong mago sa bawat departamento ng mahika. Bilang karagdagan sa mga espesyal na mage sa antas ng halimaw tulad ng Doomsday King, ang magkapatid na tulad nina Sisley at Vinia ay mga natatanging mage na dalubhasa sa time and space magic. At ang magic ng kidlat, sa mga nangungunang tatlong mage, mayroong isang tao na master ng henerasyong ito ng Thor, si Thali Spencer. Makatuwiran na namatay na si Thali sa katandaan 300 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay lumitaw na talaga siya sa harap nilang apat na buhay, na natural na ikinagulat nila. Maliban kay Void, na bata pa noon, at Thor, Death, at Beastmaster na mga apprentice lamang noong panahong iyon, hindi pa niya nakita ang maalamat na mage na ito. Paano ka pa nabubuhay? Malinaw kong nakita na sinunog ka ng hari gamit ang sarili niyang mga kamay. Bulong ni Void, ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado, at nang maisip niya ang posibilidad sa likod nito, siya ay kinilig. Kabanata 1703 ang mga mananampalataya ng mga Diyos. 1703. Ang isang tunay na mananampalataya na tapat sa mga Diyos ay natural na makakamit ang buhay na walang hanggan. Sa kasamaang palad, kayong mga taksil ay walang pagkakataon na uminom ng nectar ng buhay na walang hanggan. Pagmamalaki ni Thali. Isang hakbang pasulong si Thor, Guru. Siya ay hindi isang Diyos. Siya ay isang nanghihimasok lamang. Siya ay si Cyril sa sangkatauhan. Haha. Ang mahina ay kumakain ng malakas, ang malakas na lahi ay natural na isang Diyos. Pinipili mong tumayo sa panig ng mahina, ngunit ako hindi, ako ay isang malakas na tao, kaya dapat akong tumayo sa malakas na panig. Pagmamalaki ni Thali. Nagpakita si Niewuyo ng bahagyang pagkagulat sa sandaling ito, ibinaling ang kanyang ulo sa kawalan at sinabing, ang kanyang kaluluwa. Mukhang hindi ito peke, siya ang tunay na Thali. Kinaikit ni Thali ang kanyang mga mata, "Oh, ikaw ba ang kamatayan ng henerasyong ito?" Napakabata. Tama, kung iniisip mo ang matandang ito bilang isang biochemical na tao, nagkakamali ka. Hindi lahat ng malakas na tao ay maaaring ganap na gayahin. Tunay na binigyan tayo ng mga Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa panimula ikaw ay hanggal. Kamangmangan. Sinabi ni Void, walang immortalidad sa mundong ito, Thali, tingnan mo ang iyong sariling katawan, ang iyong kulay ng balat, ang iyong asul-asul na meridian, sa tingin mo ba ay nabubuhay ka ng malusog na buhay hanggang ngayon? Ang iyong kasalukuyang katawan, sa unang tingin, ay mas malakas at mas bata kaysa noong patay, ito ay sadyang morbid. Galit na sabi ni Thali, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Vinia, kayo ng kapatid mo, ilang daang taong gulang na rin siya, kaya bawal ang matanda na mabuhay ng ilang daang taon pa. Kapag narating natin ang Yang Show, natural na mamamatay tayo. Dahil kailangan mong tanggihan ito, ayos lang. Tanong ko lang, sino ang Dharma King na sumunog sa iyo?
Tama o mali? Kumunot ang noo ni Void, gusto niyang malaman kung kailan inilipat ang Dharma King. Malamig na bamantong hininga si Tully, mamamatay na kayong lahat, bakit ang daming tanong? Ang ilaw ng kuryente ay kumislap sa mga mata ni Tully, dalawang malalaking magaspang at itim na mga kamay ang direktang humawak sa hangin, at nakita niya ang dalawang marahas na kidlat, na nagsalubong sa kanyang mga kamay. Halika, little brat. Bibigyan kita ng Thor's hammer at tingnan mo kung masurprise mo ako. Ang mga salita ni Tully ay natural na hinarap sa kasalukuyang Thor. Natigilan si Thor, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Okay lang, mag-isa lang siya, hindi ang kalaban natin, Void said. Hindi, dapat may iba silang pupunta rito, ibibigay niya sa akin. Kinagat ni Thor ang kanyang mga ngipin, nanginginig ang laman sa kanyang mukha, ngunit sa sandaling ito ay nadaig pa rin ng kanyang tapang ang kanyang takot at umungal ng marahas. Itaas ang martilyo sa iyong kamay. Si Tianlei ay tumatakbo sa katawan. Nakita ko ang kulog na nagmumula sa lahat ng direksyon, na kumukulog sa katawan ni Thor, at ang liwanag ng Thunder Hammer ay pambihirang nakakasilaw. Nasaktan. Dalawang sunod-sunod na malalaking hakbang ang ginawa ni Thor, ang kanyang katawan ay naging dragon na kulog na may dumadaloy na ginto, lila at asul na agos, at direktang hinampos niya ng martilyo si Tully. Ang dalawang kulog at kidlat na sibat sa kamay ni Tully ay biglang lumipad patungo kay Thor. Boom! Boom! Dalawang malakas na pagsabog ang umalangaw, at si Thor ay nabasag ng sibat at lumipad palabas. Si Tianlei ay tumatakbo sa katawan. Gumamit si Tully ng parehong magic, ngunit ang kulog at kidlat na kanyang natipon ay mas malala kaysa kay Thor. Thunderbolt Flash. Matapos maging Thunder Dragon Lightning, mabilis na lumapit si Tully kay Thor, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanyang kamay, ang kanyang mga kalamnan ay buhol sa isang makapal na braso na parang puno, at marahas na sinuntok ang mukha ni Thor gamit ang isang kamao. Og! Si Thor ay nagluwa ng isang subo ng dugo, at dalawang ngipin ang lumipad. Ngunit sa sandaling nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, ang backhand ay isang martilyo na may dumadaloy na kuryente, na tumama sa tiyan ni Tully. Si Tully ay dumanas din ng sakit, at may itim na marka sa kanyang malalakas na kalamnan. Ngunit mariin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin upang magpigil, sinipa ang baywang ni Thor ng isang sipa ng kidlat na kasing bilis ng isang sinag ng liwanag. Ang katawan ni Thor ay yumuko sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay namumungay sa sakit, at siya ay nahulog ng husto sa lupa tulad ng isang meteorite, na nabasag ang isang malalim na hukay. Anak! Mukhang nakalimutan mo na ang mahika ng kulog at kidlat ay nangangailangan ng malakas na pangangatawan para mas makontrol ito. Dahil ba hindi ka naturuan ng mabuti ng iyong amo, o tamad ka? Ngumisi si Tully, hinawakan ang kanyang kamay, at bumagsak sa kanya ang isang bagyo. Kamay, nang pinindot niya ito ng magkabilang kamay, ang grupong ito ng enerhiya ng kidlat ay parang isang pocket nuclear bomb, na bumagsak sa malalim na hukay at ganap na nag-aalis ng mga disipulo at apo. Ngunit sa sandaling ito, sa malalim na hukay, sumisikat ang mga sinag ng liwanag, biglang bumangon si Thor sa kalangitan, at isang martilyo ang itinapon, na pinilit ang poster ni Tully na itapon ng Thunderbolt. Dumaong ang Thunderbolt sa ibang lugar, at isang nagliliyab na puting gintong liwanag ang sumabog, na sumabog sa isang malaking bunganga. Sabay yakap ni Thor kay Tully gamit ang isang braso at sinakaw ang leeg ng matanda sa kabila. Umungol si Tully, namumula ang mukha, nagsilabasan ang mga ugat, at pakiramdam niya ay mapilipit ang leeg niya. For a time, naglabas agad siya ng kulog at kidlat sa buong katawan niya. Hindi bumitaw si Thor, at nagpakawala rin ng kulog at kidlat, at nagsimulang maglaban ang dalawa. Sa nakalipas na 300 taon. Hindi ako tumigil sa pag-eehersisyo, kahit na ikaw ang maalamat na mage na si Tully Spencer. Hindi ako papatalo sa iyo. Kinagat ni Thor ang kanyang mga ngipin. Kamangmangan. Biglang umikot ang martilyo ni Thor na lumipad palabas at tumama sa likod ni Thor mula sa likod. Paft! Lumuwa si Thor ng isang subo ng dugo at pinakawalan si Tully. Huwag kalimutan, ginamit ko ang martilyo na ito ng higit sa 400 taon, at makikinig din ito sa akin. Sa sandaling ito, nahulog si Tully sa kanyang balikat at direktang itinapon si Thor sa lupa. Lumuhod si Thor sa isang tuhod, pinatatag ang kanyang katawan, hingal na hingal, at tinitigan si Tully ng matigas ang ulo. I just want this look. Come on kid, the warm-up is over, sabi ni Tully na may kasamang masamang ngiti. Tumigil na lang si Thor sa pagtawag sa Warhammer, umungal at galit na bumangon, naging kulog, at nakipag-away kay Tully. Sa loob ng ilang panahon, ang langit ay kulay abo, at ang kulog at kidlat ay parang isang grupo ng mga ahas na tumatakbong ligaw, na dumudurog sa lupa. Ang mga Thor ng kasalukuyan at nakaraang mga henerasyon ay parang dalawang malalaking bola ng kidlat at liwanag, na patuloy na nagbabanggaan ng marahas sa hangin at sa lupa. Kasabay nito, natuklasan ni Void at ni Euyo na mayroong higit sa 100 helicopter na umiikot sa di kalayuan sa palibot ng plaza. At, sa mas matataas na lugar, lumilitaw din na may aktibidad sa sasakyang panghimpapawid. May kumukuha ng eksena dito. May naisip si Euyo, at nanliit ang kanyang mga mata, ops, sinamantala tayo. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Karlok.
Sinadya nilang hindi magpadala ng mga eksperto sa iba't ibang lugar, ginawa nila kaming maling akala ang kanilang lakas, at pagkatapos ay hinikayat kami na pumunta dito at mag-shoot ng live. Kapag nabigo tayo, mas maraming tao ang magtitiwala sa Diyos na iyon at maniniwala dito. Teknolohiya, maging tagasunod nito. Oo, dapat makita ng buong mundo ang kadakilaan ng mga Diyos. Isang boses ng babae ang lumabas sa hangin, na may kaunting kalokohan, sayang, ngayon ko lang maintindihan, medyo huli na, hindi ka na makakaalis. Nakita kong bumukas ang isang asol na pinto ng kalawakan, at mula sa loob, lumabas ang isang blonde na batang babae na nakasuot ng puting damit, may hawak siyang mahabang asol na gemstone staff, ulo at leeg, ay may suot na asol na diamante na alahas. Ang babaeng ito ay mukhang nasa 50 taong gulang. Kahit na nakikita niya sa kanyang mukha at balat ang mga pagbabago sa buhay, siya ay kaakit-akit pa rin. Matanda, guro. Nakita ni Void ang babae na may masalimuot at hindi masabi na kulay, sorpresa, sakit, hindi paniniwala, halo-halong damdamin. Munting Vinia, alagad ko, daan-daang taon na kitang hindi nakikita, ang cute mo pa rin, namimiss mo ba ang mga bisig ng amo? Pagkatapos magsalita, inilabas ng dalaga ang kanyang dila, dinilaan ang kanyang mapupulang labi, at kinusot ang kanyang mga mata. Nang labis na nagulat sina Niewuyo at Carlock na maging ang guro ng kawalan ay buhay, may mas nakakabahala na nangyari. Kabanata 1704 na higit pa sa imahinasyon. 1704. Nakita ang parisukat sa lahat ng direksyon, at nagbukas ng higit sa 100 portal ng sabay-sabay. Mula sa asol na ilaw ng mga pintong ito, isa-isang lumabas ang mga figura. Sa mga taong ito, may mga pamilyar na mukha, ngunit marami ring hindi pamilyar na mukha. Ngunit walang pagbubukod, lahat ng lumabas ay nagbigay kay Niewuyo at sa iba pa ng isang mapanganib na pakiramdam ng pang-aapi. Sa loob ng ilang panahon, mahigit 30 lalaki at babae na may iba't ibang kasuotan ang lumitaw sa plaza. Ang 3 Dragon Knight na naging Evolution Iris, ang Fire Dragon, ang Ice Dragon at ang Thunder Dragon, na lumabas sa live na TV, ay nasa listahan din. Damn! Anong sitwasyon? Sa sandaling ito, humiwalay si Thor kay Tully at bumagsak kay Niewuyo at sa iba pa, nakatingin sa malalakas na mga kaaway sa paligid niya ng may pagkagulat. Ano ang sitwasyon, hindi mo ba nakikita ito sa iyong sarili? Sinabi ni Carlock na may napakaseryosong ekspresyon, kung nabasa ko ito ng tama, dumating ang anino ng mahika ng nakaraang henerasyon na si Phoebe, ang Frozen Laxon ng nakaraang henerasyon, at si Victoria, ang iyong ninuno. Cornell. Tumingin si Niewuyo sa isang matangkad at payat na lalaki na may maputlang kuti sa grupo at tumango. Ang kanyang lolo, si Cornell, ay ang tanging undead magician na nakita niya sa portrait. When nakita ni Carlock ang isang mandirigma na may matipunong pangangatawan at mas matangkad ang ulo kaysa kay Tully, hindi niya maiwasang mapang-anga, hindi yan. Yung Hint of Steel, Gonzales ba nakamamatay lang 2 years ago? Hindi siya patay. Oh! Umiling si Niewuyo, ang kanyang kaluluwa ay hindi kumpleto, siya ay dapat na isang biochemical na tao. Ang ilan sa mga taong ito ay ako ay bahagyang biochemical na tao. Ngunit ang lakas ay talagang ibang-iba sa mga nakilala ko noon. Malinaw na naramdaman ng lahat na ang 3 Dragon Knight na lumabas sa live na TV ay itinuturing na mga mahina sa mga taong ito, at ang pamimilit ng ilang tao ay nagbigay sa kanila ng matinding panganib. Mula sa portal sa gitna, lumabas si General Robert, pinunasan ang general na bituin sa kanyang balikat gamit ang kanyang kamay, itinuwid ang kanyang cap ng militar, at tinitigan ang 4 na taong nakapaligid sa gitna. Mga mananakop, napaliligiran kayo ng mga dakilang immortal, sinusubukan ninyong pigilan ang ebolusyon ng ating mga federal na mamamayan, at nagdudulot kayo ng kalituhan sa ating mga lungsod. Gayunpaman, sa kalaunan ay mananaig ang hustisya laban sa kasamaan, ikaw ay masama, malisyoso, sinusubukang panatilihin ang masamang salamangkero na gumagamit ng mahika para mangapi ang mga ordinaryong tao, ngayon. Papawiin namin kayong lahat. Sinabi ni General Robert na may malaking kaway ng kanyang kamay, halika, ipakita sa kanila ang mga kahihinatnan ng pangahas na maging ating mga kaaway. Nakita ko si Gonzales, na walang sando at mukhang tuktok ng burol, na nakangiting naglakad at naghagis ng itim na paper bag sa gitna ng plaza. Maraming mga spherical na bagay ang lumabas mula rito, at sila ay ilang mga ulo. Biglang napabuntong hininga si Niewuyo at ang iba pa, at bakas sa mga mata nila ang kalungkutan. Oleg. Magic Sound. Ang mga pugot na tao na ito ay ang Magic Sound, Yashao, Haiyang at iba pa na nag-ooperate sa iba't ibang lugar. Ang mga taong nabubuhay pa ngayon ay lahat ay pinugutan ng ulo sa oras na ito. Hindi mo kailangang hilingin na malaman na ito ay dapat na walang bisa ng nakaraang henerasyon, nag-teleport sa kalawakan, at nahuli. Sa katunayan, ang gayong kamatayan ay halos hindi matatakasan. Ang lakas talaga ng mga taong ito ay hindi ang kalaban nitong grupo ng mga immortal sa plaza. Sa wakas ay naunawaan ni Niewuyo at ng iba pa sa oras na ito na ang langit at mga tao ay may kakayahang patayin silang lahat. Ang pagpapanatili ng kanilang buhay hanggang ngayon ay walang iba kundi para sa isang bagay sa tamang panahon, hayaang masaksihan ng buong mundo ang kanilang kamatayan. Sa ganitong paraan lamang, mas kumbinsido ang mga ordinaryong tao na ang ebolusyonaryo ay talagang napakalakas.
Kung tungkol sa katotohanan, walang sino man ang titingin dito. Sa sandaling ito, may mga kamera na kumukuha saan man sa himpapawid, at dapat mayroong kagamitan sa radyo sa eksena, na nagre-record ng lahat ng mga larawan at tunog. May isip na kapag kumalat ang mga larawang ito sa lahat ng bahagi ng mundo, hindi may iwasang maakit nito ang isang malaking grupo ng mga tao na sabik na nananabik sa ebolusyonaryo. Kung tutuusin, ang mga salamangkero ay kasalukuyang humahadlang sa mga ordinaryong tao sa pag-iniksyon ng mga gamot, na pumukaw sa kawalang kasiyahan ng malaking bilang ng mga sibilyan. Ngumisi si Tali, hehe. Ito na ang katapusan ng pagtataksil sa mga Diyos. Binigyan ka ng magic ng mga Diyos, pero kaaway ka ng mga Diyos. Napakatanga. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagturo sa iyong mga kasanayan? Bakit kailangan mong maglaro ng apoy? Pinagmasdan ni Thor ang mga dati niyang kaibigan na isa-isang pinapatay, galit, nagngangalit na galit, kulog at kidlat sa buong katawan niya. Inaaway kita. Biglang sumugod si Thor at direktang pinatay si Robert. Huwag. Nang mapagtantong hindi maganda ang sitwasyon, gusto niyang magsalita para pigilan ito, ngunit wala siyang oras. Nakita ko ang isang babae na may mahabang berdeng buhok sa tabi ni Robert, na agad na nagpakawala ng malakas na daloy ng hangin upang bumuo ng isang malaking wind barrier at lumitaw sa harap ni Robert. Biglang bumagal ang takbo ni Thor, ngunit diretsyo niyang binasag si Robert ng malakas na kuryente sa hangin. Light Prism Barrier. Ang isang walang awa na lalaki na may maikling puting buhok sa mga immortal ay agad na naglabas ng napakalaking malakristal na cube na spell para harangan si Robert. Ang Thunder Hammer ay tumama sa barrier sound na parang kristal na light curtain, at ito ay tumalbog pabalik ng malakas. Kasabay nito, biglang lumawak ang block, na nakapaloob sa Thor. Nakita kong lumiit sandali ang crystal cube, at diretsyong sinubukang lapidin si Thor. Inilabas ni Thor ang kulog at kidlat sa sakit, at sabay na iniunat ang kanyang mga paa, sinusubukang basagin ito, ngunit tila ang kapangyarihan ng Mahika ay maihahambing, at sa pagpigil ng Mahika, si Thor ay hindi makalabas. Oops! Mukhang siya ang tagapag-alaga ng nakaraang henerasyon. Ang kanyang Prism Magic ay ang kaaway ng Lightning Magic. Nakilala ni Niehuyo ang lalaking maputi ang buhok. Alam ni Void na mamamatay si Thor kung magpapatuloy ito ng ganito, at kaagad at tahimik na nagplanong mag-spell para palabasin si Thor. Ngunit sa pagsisimula pa lang niya, nakita niya ang isang bughaw na alon ng liwanag na naglalabas mula sa mga tauhan ng blonde. Boom! Ang dalawang puwersa ng pag-iisip ang nagbanggaan na may napipigang tunog. Sok sok, Little Vinia, tinatitigan ka ni Master, sa tingin mo ba napakadali lang magsimula ng teleportation? Nakangiting sabi ng dalaga. Nagkaroon ng pagsabog ng kawalan ng pag-asa sa kawalan. Nang lumingon siya, nakita niyang sa wakas ay hindi na makayanan ni Thor ang panggigipit ng makapangyarihang enchantment na ito. Ang mga buto ng kanyang mga paa ay bitik, at siya ay agad na napisil sa isang grupo ng mga malabong bagay. Dahil nasa barrier ito, hindi man lang sumigaw si Thor, at pinatay ng tahimik. Si Niehuyo ay hindi nang ahas na tingnan ang eksenang ito, at nagpaalam siyang may luha sa kanyang mga mata. Umalis ka. Naisip nila na kahit may malakas na kalaban na hindi kayang talunin, makakatakas sila. Ngunit ang katotohanan ay walang anumang pagtutol. Binuksan ni Robert ang kanyang mga bisig at malakas na sinabi, ito na ang wakas ng laban sa Federation at laban sa ebolusyon. Susunod, ako, si Robert, ay gustong sabihin sa mga mamamayan bago ang live na broadcast, isang bagay na maaaring hindi malinaw sa lahat. Ang lalaki sa harap naming Asia na babaeng salamangkero, siya ang biolohikal na ina ng pinakasikat sa mundo ngayon, ang tinatawag na walang katulad na powerhouse na Sword God. Ang kanyang anak na lalaki ay kasalukuyang pinakamalakas na sinaunang mandirigma, ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay pumunta ako rito, ito ang alyansa ng mga sinaunang mandirigma at salamangkero na pumipigil sa aming plano sa ebolusyon. Pero, ano? Kahit ang Sword God ay hindi mapipigilan ang ating ebolusyon. Dapat nating tap-okan ang mga bulok na sinaunang mandirigma at salamangkero. Ang bangkay ng bangkay, patungo sa mas magandang kinabukasan. Nang marinig ang mga salita ni Robert, namutla ang mukha ni Niehuyo, napagtanto na ang kaseryosohan ng bagay na ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Kabanata 1705 ang intersection ng mga sandali. Ang buong plano ng 1705 ay magkakaugnay. Kahit na talagang hinarangan nila ang evolusyonaryong plano, kahit na talagang nanalo sila sa labanan, ang resulta ay upang isulong ang ilusyon ng mga salamangkero at mga sinaunang mandirigma na nagtutulungan upang apihin ang mga ordinaryong tao. Sa katunayan, ito ay upang pukawin ang mga tao na lumikha ng mga contradiction, at sa gayon ay nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo. Magpatayan ang mga tao. Ang higit na nagpahanga kay Niehuyo ay ang mangyayari kay Yefan kapag napatay siya ng grupong ito ng mga tao. Hindi kailanman umasa si Niehuyo na hindi siya papansinin ng kanyang anak. Dahil, kung gumawa si Yefan ng isang madugong patayan dahil sa kanyang kamatayan, kung gayon, ang Sword God ay naging isang pandaigdigang pampublikong kaaway. Ang isang pag-iisip ay nagiging Buddha, ang isang pag-iisip ay nagiging Diablo. Sino ang makakasiguro na makokontrol ni Yefan ang kanyang kalooban at hindi siya sisimulan na patayin?
Walang alinlangan na ginagamit ni Tianren ang kanyang sarili para hamunin ang bottom line ni Ye Fan. Napakahirap patayin si Ye Fan, kaya pinili ng Heavenly Man na hayaan si Ye Fan na mapahamak. Kapag ang isang tao ay naging demonyo na may dugo sa kanyang mga kamay, walang maniniwala na ang taong ito ay nagsisikap na protektahan ang sangkatauhan. Kapag kinatatakutan at tinalikuran ng mga tao sa buong mundo, paprotektahan pa ba ni Ye Fan ang mga taong ito? Ang pagbabalik ng mga hinaing ng may kabutihan, kung tutuusin, ay may katapusan. Hindi alam ni Niewuyo, kahit si Ye Fan mismo ay malamang na hindi alam. Hiniling ni Niewuyo na sana ay hindi na niya nakilala ang kanyang anak. Sa kasong ito, kahit na kung siya ay namatay, si Ye Fan ay hindi gagawa ng anumang bagay na labis na kabalbalan. Sa sandaling ito, nagpakamatay man siya o napatay, maaari itong magdulot ng kapahamakan. Kaya, ang tanging magagawa niya ay subukang mabuhay. Victoria. Kahit sino ay maaaring mamatay dito, ngunit hindi ka maaaring mamatay, kung hindi, ito ay magiging isang kapahamakan para sa lahat ng sangkatauhan. Halatang alam ni Carlock ang problemang ito, at nakakunot ang kanyang mga kilay. Tumingin si Niewuyo sa malaking screen sa tabi ng plaza, ito ay isang live na broadcast. Ngayon makikita ng mga tao sa buong mundo ang eksena dito. Kung gusto nilang gumanap ng papel ng hustisya, hindi muna nila ito magagawa. Manatili tayo sa ngayon. Sa oras na ito, bigla kong nakita ang malaking screen sa plaza, at nagbago ang larawan. Nakita ko ang isang nakamaskara na mamamatay tao sa isang opisina, na nagbabanta sa kasalukuyang federal head gamit ang isang kutsilyo. I-release kaagad ang ina ng inyong kamahalan na Sword God, kung hindi, mamamatay ang inyong iginagalang na pinuno. Nang makita ang eksenang ito, agad na natigilan si Niewuyo at ang iba pa, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ito ay isang laro. Maglaro. Sure enough, si Robert ay may galit sa kanyang mukha, kasuklam-suklam. How dare you take the life of your husband as a threat? Nang hindi naghihintay na magpaliwanag si Niewuyo at ang iba pa, sa screen, mas gugustuhin ng matanda na mamatay at sumigaw, para sa kapakanan ng bansa para sa kalayaan. Mabuhay ang ebolusyonaryo. Pagkatapos, nang makita siyang nakaunat ng kanyang leeg, pinili niyang magpakamatay. Ang pumatay na may hawak na kutsilyo ay tila natigilan, at pagkatapos ay nakita ang bang ng maraming putok, at ilang mga sundalo ang sumugod sa opisina at pinatay ang pumatay. Isang opisyal ang yamakap sa katawan ng ulo sa sakit at sumigaw, tumawag ng ambulansya. Isang ambulansya. Ilang sandali, nagkagulo ang opisina, at ang screen ng live na broadcast ay bumalik sa square 10 segundo mamaya. Nakatataas. Tila nabawi ng radyo ang kontrol sa mga komunikasyon, ngunit walang duda na ang mga ito ay self-directed at self-acting na mga proseso lamang. Dahil dito, natural na nagagalit si Robert sa eksena. Mga kasuklam-suklam at walang hiyang mga sinaunang mandirigma at salamangkero, para maiwasang lumakas ang mga ordinaryong tao, gaano karaming patayan ang kailangan mong gawin. Mga immortal, ipinapahayag ko na ang mga taong taksil na ito ay papatayin kaagad. Bago siya matapos magsalita, alam niyang hindi maganda ang sitwasyon, at bigla niyang nabasag ang asul na hiyas sa kanyang tungkod gamit ang kanyang mental power. Nakita ko ang isang malakas na blue magic spring na bumubulusok na parang bukal. Ganap na dumin. Ang asul na liwanag na kurtina ay parang isang pyramid, lumilitaw sa paligid ng walang laman, na bumabalot sa tatlo. Sa sandaling lumitaw ang magaan na kurtina, isang malaking bilang ng yelo, apoy, kulog, hangin at espiritual na shockwave ang sumabog mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, lahat ng malalakas na enerhiyang ito ay nablock ng blue light curtain na ito. Anong sitwasyon? Julie, mabilis na sirain ang space magic nito. Si Julie sa bibig ni Robert ang guro ng kawalan. Mukhang walang magawa si Julie, ito ang pinakamatinding defensive magic ng space magic, ang absolute domain, na maaaring hamarang sa lahat ng pag-atake. Ang magic na ito ay dapat kumonsumo ng maraming magic power sa isang iglap, at ito ay magiging sanhi ng pagkawala ng sigla. Wala rin akong paraan para sirain ang defensive magic na ito, kundi atakehin at maubos ang kanyang sigla. Kumunot ang noo ni Robert, damn. Let's all attack together. Hindi natin mabibigyan ng pagkakataon ng mamamatay tao na pumatay sa presidente. Bago pa siya makatapos ng pagsasalita, sa katunayan mahigit 100 ng immortal sa eksena ang nakagawa na ng makapangyarihang mga taktika sa pagpatay at galit na naglalabas ng firepower laban sa ganap na larangan. Vinia, hindi ko inaasahan na pipiliin mong huwag tumakas mag-isa at gamitin ang iyong sigla bilang depensa. Talaga bang makabuluhan ng ganitong uri ng pagkaantala? Tanong ni Julie na may komplikadong mga mata. Binuksan ni Void ang kanyang mga braso, patuloy na naghahatid ng kanyang sariling magic power para ayusin ang field na ito. Ang kanyang balat, sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ay unti-unting naging magaspang at tumatanda. Kung makikita ko lang ang walang katapusang kadiliman sa buhay ko, mas pipiliin ko ang kamatayan. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Void. Panay ang tingin ni Niewuyo at Carlock sa lalaking nasa harapan niya na unti-unting nababagabag ng buhay, hindi napigilan ng mga luha ang pagpatak.
Sa harap ng napakalakas na pag-atake, ang sigla ng kawalan ay natupok ng napakabilis. Natatakot ako na hindi ito aabutin ng ilang minuto, at ang lampara ay maubos. Ang gitna ng parisukat na mukhang napakarilag, tulad ng mga paputok na namumulaklak, ay talagang isang parang purgatorio na larangan ng digmaan. Ang asul na pyramid light na kurtina sa gitna ay parang isang hindi sumusukong kalasag, na nilalabanan ito ng husto. Nang makitang lumipas ang kalahating minuto, ang buhok ni Void ay naging kulay abo, mula sa isang lalaki sa edad na 30s ay naging isang lalaki na 40 o 50 taong gulang. Nang unti-unting nanlabo ang mga mata ng tatlo, biglang, parang bumagal ang labas ng mundo. Mga apoy, hamog na nagyelo, talim ng hangin, lumilipad na bato, kulog at kidlat. Ang lahat ng marahas na pag-atake, sa sandaling ito, ay parang slow motion, at malinaw na nakukuha ng mata ang kanilang mga pinagdaanan. Sa kawalan ng ganap na kaharian, naramdaman ko ang pamilyar at matagal nang nawala na kapangyarihang mahika, at sa mga mata na patay na, mayroong isang hindi kapani-paniwalang hitsura. Venya, ngayon na. Nang marinig ang boses ng babae, gumawa ng mapagpasyang desisyon si Void at tumalikod upang kunin sina Niewuyo at Kaok. Pumunta ka. Ang tatlo sa kanila ang nawala sa field, at ang asul na light curtain ay nawala ang suporta ng kawalan, at agad na nawasak ng hindi mabilang na puwersa. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang tatlong tao sa kawalan sa kabilang panig ng plaza. At nakatayo doon ang isang babaeng salamangkero na nakasuot ng itim na damit at isang gintong maskara. Nagkatinginan sila ni Void, at sa sandaling nagkita sila, hindi maipaliwanag ang nakakaantig na ekspresyon at masalimuot na emosyong ipinahayag. Sisley. Napatingin si Julie at ang iba pa. Marami sa kanila ay mga powerhouse kasabay ni Sisley. Naturally, alam nila na ang spell na maaaring magpabago ng tubig ngayon ay Time Steal. At Time Magic, sa mundong ito, si Sisley lang ang makakabisado nito. Kabanata 1706. 1706. Sisley, simula nang sumali ka sa Escape Alliance, nandito ka ba para makialam sa mga makamundong gawain? Tanong ni Julie. Tiningnan ni Sisley ang maraming old friends sa eksena at sinabing, papatayin mo ang nag-iisang kapatid ko, kaya binabaliwala ko pa rin ba? At saka, kung ang sibilisasyon ng tao ay mawawasak, ano pa ang silbi ng pagtakas? Robert. Malamig na ngumuso, isa pang salamangkero ang dumarating para lituhin ang publiko, ang mangkukulam ay isang mangkukulam, sa tingin mo kaya mong kunin ang iyong kapatid at ang iba at makaalis dito? Ngayon, sa parisukat na ito sa paggunita sa mga dakilang ninuno, dapat namin kayong patayin ng mga kasuklam-suklam na salamangkero. General Robert, kahit na ang kanyang time magic ay makapangyarihan, ang kanyang lakas ay nakasalalay sa depensa at pakikipagtulungan, at ang kanyang opensa lamang ay hindi malakas. Hanggat mag-iingat ka at magsagawa ng pangmatagalang ang suntok, maaari lamang siyang maubos. Ako. Kokontrolen si Vinia at pigilan silang mag-teleport, kailangan lang umatake ng lahat ng buong lakas. Ngumisi si Julie. Haha, hindi mo na kailangang sabihin sa amin, alam din namin kung paano gawin ito. Ang matandang karibal. Si Tully ay naging isang thunderbolt at nagmamadaling umakyat, at ito ay isang baliw na kulog na direktang bumagsak. Itinuro pataas ni Sisley ang kanyang tungkod, at bumukas ang isang hadlang sa oras. Kaagad, nakita niya na ang makapal na kulog, tulad ng isang mabangis na leon, ay naging isang mabait na bisiro, bumagal. Baluktut. Ang walang bisa ay nagpakita ng pagbaluktot sa espasyo ng napakatahimik sa oras na ito, at ang isang lugar sa himpapawid ay tila may espesyal na nakalok na channel. Yun. Lumiko si Thunder sa isang sulok at dumiretso sa kabilang panig ng lupa, binasag sa harap ni Robert at ilang immortal. Hindi maganda. Natagpuan ng immortal na hindi maganda ang sitwasyon. Light Prism Barrier. Sa isang kritikal na sandali, muling bumaril ang Yashaw ng nakaraang henerasyon, at bumukas ang isang transparent na hadlang. Boom! Ang light curtain ay tinamaan ng kidlat, ngunit nakaharang ito sa tama ng kidlat. Si Robert at ang iba ay mga false alarm, ngunit napagtanto din niya na sina Sisley at Vigna, kapag pinagsama ang time at space magic, ay napakahirap. Gusot. Sinulyapan ni Sisley ang kanyang nakababatang kapatid sa oras na ito, daan-daang taon na silang hindi nagkita, ngunit sa sandaling kumilos siya, si Void ay nakipagtulungan ng napakatahimik. Ang pakiramdam ng pagkakatali ng dugo na ito ay nagpahayag ng kaginhawaan sa maskara ni Sisley. Isang masayang ngiti. Maingat na tumingin si Void sa ibang direksyon at sinabing, kami ang nagkukusa sa pag-atake, wala kaming bentahe, kailangan naming ipagtanggol, maghanap ng mga pagkakataon upang makalusot. Depensa. Maaari mo bang panatilihin ito? Sa oras na ito, nagkaroon ng malamig na tunog mula sa lugar kung saan may ilang taong tumuntong sa lupa. Biglang nagising silang apat, at nandun yung mga anino nila kung saan sila humakbang. Phoebe. Si Phoebe, ang dating shadow magician, ay biglang sumalakay sa oras na ito, at ang mga anino sa lupa ay biglang lumaki at naging apat na madilim na demonyo, na sumugod sa apat gamit ang kanilang mga pangil at kuko. Napakaraming malalakas na tao sa eksena, at napabayan din ito ni Sisley. Mage na maaaring tumawid sa hadlang at direktang magpadala ng anino. Ang gulo ng kaluluwa. Niye.
Si Wuyu ay nagmamadaling gumawa ng parang kaluluwa, at kumalat ang kulay abong shockwave. Pagkatapos ng 4 na madilim na anino ang nahawakan, nagkaroon ng panandaliang paghinto. Bagamat ang mga anino na ito ay walang kabuluhan, natural na mayroong fei-fei sa kanila. Ang espiritual na imprint ng B, kaya ang pag-atake ng espiritual na sistema ay maaari pa ring makaapekto sa kanila. Nag-react din si Void, nag-chant ng mga salita sa kanyang bibig, sinampal ito ng isang kamay, at isang asul na space barrier ang kumalat sa lupa. Wu, gitling. Maraming mga anino na demonyo ang inapi, nagpupumiglas at umaatungal, patuloy na umiikot, sinusubukang lusutan ang space barrier. Bagamat pansamantalang kontrolado ang anino, malinaw na nagsisimula pa lang ang krisis. Nakita ko. Lumipad ang Necromancer Connell, at pagkatapos maghagis ng bowl ang kristal, ang bulok na mahiwagang enerhiya ng madilim na undead, na parang puyaw ng tubig, ay natipon patungo sa 4. Ang hindi mabilang na mga multo ng umaalulong na mga multo at lobo ay sumayaw sa kanilang 4, na gumagawa ng mga putok ng malungkot na tunog. At malabo, nakakarinig silang 4 ng mga tunog, umaalingaw sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga isipan. Nakikita sa eksenang ito, matigas ang mukha ni Niewuyo, at sinabi niya, ito ang death knell of the dead. Kung mananatili tayo rito magpakailanman, mababaliw tayo sooner or later. Ikaw lang ang nakakaintindi ng undead magic. Paano mo malulutas ang trick na ito? Tanong ni Sisley. Niewuyo. Walang magawang sinabi, ang mismong hakbang na ito ay hindi isang napakahusay na paraan ng pag-atake. Ito ay isang malawakang mahika na ginagamit sa pagkubkob sa mga lungsod noong sinaunang panahon. Ang layunin nito ay patuloy na pumatay. Kapag ang enerhiya ng mga undead sa paligid natin ay namumuo sa isang tiyak na antas, ang ating kaluluwa ay maaabala. Kahit hindi ito bawian, ito ay karaniwang kilala bilang soul ecstasy, ito ay mawawalan ng malay. Ibig sabihin, walang paraan para masira ito, maliban kung abalahin natin ang magic na ito. Sabi ni Carlock. Oo, pinipilit niya tayong gumawa ng inisyatibo sa pag-atake, sabi ni Niewuyo. Noong sinaunang panahon, ang panlilinlang na ito ay para pilitin ang mga tagapagtanggol ng kalaban na lumabas o iwanan ang lungsod, o maghintay na mamatay. Sa harap ng matagal na war spell na ito, hindi ito mapipigilan ng time magic, ito ay mabagal na kamatayan. Kung one-on-one matchup lang, natural na magiging karapat-dapat si Sisley at ang magkakapatid na Void sa sinumang mage dito, ngunit ngayon sila ay nasa ilalim ng pagkubkob, at gusto nilang protektahan si Niewuyo, sila ay sobrang pasibo at hindi maglakas loob na kumilos ng walang autorisasyon. Hindi lang nakita ng ibang mga salamangkero na ang 4 ay hindi nang ahas na gumalaw, at muli silang gumalaw patungo sa kanilang 4, naghagis ng iba't ibang spell attack. Ang makulay na Sisley. Patuloy na pinapabagal ang mga pag-ataking ito sa pagtigil ng oras, at patuloy silang ginagabayan ng Void pabalik. Pwede. May Space Mage din ang kabilang partido tulad ni Julie, at kung tutusin, mapapagod lang siya sa depensa at hindi makatakas. Kung hindi ito para sa malalim na paglilinang ni Sisley, natatakot ako na ang pagkonsumo na ito lamang ay pumatay ng mga tao. Damn. Let's go on like this. We all have to finish. Napangisi si Carlock sa pagsisisi, namumula ang mga mata, sinaktan kita, hindi ako dapat pumunta dito para maghayganti. Sa oras na ito, wala akong magagawa. Carlock, huwag kang magpakatanga, kahit hindi tayo dumating, lalapit sila sa atin. Hindi mo pa ba naiisip? Kami lang ang taong iyon, isang tool na ginagamit upang pukawin ang mga salungatan sa pagitan ng mga tao. Ito ay, papatayin tayo. May daan-daang paraan. Ngunit umaasa itong mapakinabangan ng ating kamatayan ang mga benepisyo, kasabay ng sabi ni Void na puno ng pawis ang noo niya. Pagod na talaga ako ngayon. Ang undead magic na patuloy na pumapasok mula sa labas ay nakakaapekto sa kanilang mga kaluluwa. Napansin ni Sisley na hindi na nakatiis ang kanyang nakababatang kapatid, puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata, at ngumiti siya ng malungkot, Vina. Kung hindi tayo makakaalis ngayon, gustong malaman ni ate. Mapapatawad mo ba si ate? Damn old woman, daan-daang taon na ang nakalipas, at nakalimutan ko na kung bakit ako nakikipagtalo sa iyo noong una. Anong katangahang tanong ang itinatanong mo? Galit na sabi ni Void. Napangiti si Sisley. Oo, ano ang itatanong ko? Sa sandaling ito, si Gonzales, ang higanteng bakal, ay biglang naging dakila matapos ang kanyang mga kalamnan ay biglang kuminang sa metal na kinang. Naging matipunong higanteng higit sa 5 metro ang taas. Diretsahang pinakawalan ni Shou ang isang kalasag ni Bai Yingying na nakatikip sa kanya, crush. Halos hindi na mapigilan ang kanyang time barrier. Sprint kung nasaan ka. Sa kanyang malalaking paa, naapakan niya ito at ang lupa ay bumukas sa isang malalim na hukay. Kang, gitling. Sa kanyang dumadagandong na tunog ng pagtakbo, si Gonzales, na nakasuot ng magic shield, ay nakapasok sa time barrier. Sa pagkakaroon ng kalasag, ang katahimikan ng oras ay may kaunting epekto sa kanya. Medyo bumagal na ang takbo niya pero pilit pa rin siyang sumugod.
May nakitang masama si Sisley noong una, kaya mabilis niyang pinaandar ang kanyang magic power at tinuro si Gonzales gamit ang kanyang wand. Nabaliktad ang oras. Isang invisible magic ang nabalot, at ang katawan ni Gonzales ay agad na umatras pabalik nang hindi mapigilan. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Julie na ang enchantment ay nasa mahinang yugto na, at nakangiting sinabi, Sisley. Weakness. Nakita ko ang asul na gemstone na alahas na suot ni Julie sa buong katawan, naglalabas ng malakas na asul na liwanag, magic power sumabog ito sa isang iglap, at isang dosenang asul na pader ng liwanag ang bumagsak ng direkta mula sa langit. Basagi ng pader. Kailan? Bumagsak ang mga pader na nakaharang sa mga espasyong ito, naputol ang mahiwagang kapangyarihan ni Sisley, at biglang nawala ang epekto ng enchantment. Patayin. Nang makita ito, nag-utos si General Robert. Sa isang iglap, ang marahas na magic energy na napakalaki sa lahat ng direksyon ay tila nag-aapoy sa buong parisukat at nagdulot ng nuclear explosion, na nagwasak sa 4 na taong ito. Kabanata 1707 ang hari ng demonyo. 1707 ni Ewuyo. At ang iba ay may ningning ng langit na naaninag sa kanilang mga mata, at nadama nila ang labis na pagkadesperado. Kahit na alam nila na ang pagharap sa mga powerhouse na ito, kahit na mayroong Sisley at ang Void na mga kapatid na babae at lalaki, sila ay nasa isang ganap na kawalan. Malakas. Sa hindi inaasahan, akala ko makakatagal ako, pero bigla na lang dumating ang kamatayan. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip ni Niewuyo, at iyon ay ang pag-asa na hindi gagawa si Yefan ng ilang mga pagpipilian na pinagsisisihan niya para sa kanyang sarili. Nang makitang walang kapangyarihan, lumuha si Niewuyo sa kanyang mga mata. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ngunit sa sandaling ito ng kidlat, isang malakas na puwersang espiritual ang tumakip sa nakapalibot na kalawakan. Malaking makukulay na bola ng liwanag ang direktang bumalot sa kanilang 4. Ang hindi mabilang na kapangyarihan ng mga komplikadong elemento, at ang mental na kapangyarihan na hindi mas mababa sa anumang mage na naruroon, ay nagbibigay daan sa magaan na bowl ang ito na labanan at matuno ang lahat ng enerhiya, at sa parehong oras ay hinaharangan ang lahat ng uri ng mental shocks. Ang lahat ng apoy, hamog na nagyelo, kulog, metal, kahit na undead na enerhiya, kapag nakipag-ugnayan sila sa bola ng liwanag na ito, nagiging hindi mabilang na mga elementong particle. Anong sitwasyon? Isang grupo ng mga immortal ang umatras at tumigil sa pag-atake. Sa oras na ito, ang elemental light ball ay naging isang hugis ng tao, na may mahabang amber na buhok, isang katanji tanging mukha, at isang matangkad at magandang figure. Si Ir, na nakasuot ng A. Si Niewuyo at ang iba ay tumingin kay Ir na may pagtataka at pananabik. Sisley. At parehong nabigla si Void. Ang lakas naman ng dalagang ito. Hangin, kumunot ang noo ni General Robert at sinabing, Prinsesa Air, gaano ka kalakas loob na ipakita ang iyong tunay na mukha sa harap ng isang live na broadcast mula sa buong mundo. Ikaw ang presidente ng Power User Association. Maaari ba kayong mga gumagamit ng kapangyarihan, kasama ng mga salamangkero at mga sinaunang mandirigma, ay sugpuin ang ebolusyon ng mga ordinaryong tao? Ikaw. Dapat mag-isip ng mabuti, ang mga kasabwat ng mga taong ito ay pinatay na lamang ang ating kagalang-galang na pinuno, sila ang mga kalaban ng buong federation. Mukhang walang malasakit, at sa kanyang maningning na magagandang mga mata, may isang dampi ng katatagan, hindi ito itim at puti, hindi ito sa iyo, niloloko mo ang publiko, at maya-maya ay lalabas ang katotohanan. Nandito ako, hindi sa ngalan ng Power User Association, pinipili ko lang na magdesisyon ng may malinis na budi at manindigan sa panig na gusto kong panindigan. Totoo. Ang totoo niyan, kayong mga pinanganak na may mga espesyal na kakayahan, syempre ayaw ninyong magkaroon ng ganitong mga super kakayahan ng ibang tao tulad ninyo. Ikaw Prinsesa Ir, na isa ng tagapagmana ng trono, ay sobrang gaamon, sinusubukang hadlangan ang ebolusyon ng ibang ordinaryong tao, ito ay talagang feudal at pedantic. Naiinis na sabi ni Robert. Niewuyo ay medyo nababalisa at nagsabi, Ir, alam kong maganda ang relasyon mo kay Yefan, ngunit kahit na hindi mo mapipigilan ang napakaraming tao sa pag-atake. Hindi kanila kayang talunin ng mag-isa, ngunit mas mahusay sila kaysa sa karamihan. Makatakas ka mag-isa, bilasan mo at iwan mo kami. Noong nasa desperado akong sitwasyon, si Yefan ang patuloy na nagligtas sa akin. Hindi ko makikita ang kanyang biological na ina na mamatay ng trahedya. As long as we persist for a while, naniniwala akong darating talaga siya. Matibay na naniniwala si sa katotohanan. Tumingin sa malinaw at patuloy na titig ni Ir, at hindi maiwasang mapakilos at hindi makapagsalita, ikaw anak. Kumunot ang noo ni Void, kung hindi lang ako nakakonsumo ngayon lang, kasama ko ang prinsesa, baka malagpasan ko ang space blockade ni Julie at makaalis dito, ngayon, mananatili ka lang dito. Lahat na. Kasalanan ko. Kung pumunta ako dito ng mas maaga, baka hindi ako naging pasibo, sinisi ni sa sarili. Masyadong marami ang nangyari. Bilis, ilang tao ang makakarating doon sa oras. Umiling si Carlock at bumantong hininga. Ngumisi si Robert at iwinagayway ang kanyang kamay, isa na lang itong kasabwat. Sa harap ng mga dakilang immortal, walang kabuluhan ang mga ito.
Patayin ang mga taong taksil na ito. Nagising na rin ang mga immortal na nabigla kanina. Sila. Ang lahat ay may karanasan ng mga powerhouse. Naturally, alam nila na hanggat pinupuntirya nila ang kaluluwa ni Ayer, gaano man kalakas ang all-element na kakayahan ni Ayer, hindi ito makakalaban sa langit. Palakasin mo ang mental attack, Cornell, ikaw ang bahala. Iniutos ni Julie, bitagin ko sila. Ayaw pang umalis. Ngumiti si Cornell, at muling napukaw ang hindi mabilang na undead, at naging maulap ang paligid. Mga pagsabog, takot na parang purgatorio. Bangungot na gusot. Nakita ko ang hindi mabilang na mga kalansay na umaatungal patungo kay Ayer. Ang ibang mga salamangkero at mandirigma ay muling umatake, na iniwan si Ayer at ang iba pa na nahihirapan sa pagtatanggol, habang kasabay nito ay pinatuyo at pinahina ang kanilang mga espiritu. Ayer. Agad na naging mga particle, at nagbukas ng malaking kalasag upang harangan ang lahat ng elemental na enerhiya. Bagaman, ang mga pag-ataking ito ay nawasak niya, ang impluensya ng mental na enerhiya ay nagpapahina pa rin sa kaluluwa ni Ayer. Si Ayer ay nagdusa mula sa kontrol ng mga kadena ng pag-iisip, kung kaya't may ilang masasakit na marka sa kanyang isipan pagkatapos ng lahat. At ang mga negatibong undead magic attack na ito ay nagpalawak sa kanyang masasakit na maling alaala na nagpalawak ng kanilang impluensya. Matapos lumaban ng mahigit 3 minuto, naramdaman ni Ayer na malapit nang gumuho ang kanyang kaluluwa. Siya. Nagsimulang hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng realidad at pantasya, at sumakit ang ulo niya. Wag. Ay. Nagpalipat-lipat si sa pagitan ng katawan ng tao at anyo ng butil, pakiramdam niya ay mababaliw siya kapag nagpatuloy siya sa ganito. Isang grupo ng nakita ng mga immortal ang eksenang ito at alam nila na ang kahinaan ni Ayer ay talagang ang espiritual na mundo, kaya hindi nila maiwasang gamitin ang sarili nilang mga spiritual attack spells. Ano bang nangyayari sa'yo? Sinubukan ni Yehuyo na protektahan si Ayer sa pamamagitan ng kanyang soul spell, ngunit ito ay isang patak sa balde. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Ayer, at biglang nagpakawala ng mental shockwave, na pinilit na bumalik ang lahat ng immortal. Ayer! Sumigaw, naging figure ng tao, bumagsak sa lupa, niyakap ang kanyang ulo, at umiyak ng mapait. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit? Nanginginig si Ayer na may luha sa kanyang mukha. Ni Yehuyo. And the other seeing this scene, parang madudurog ang puso ko. Sa huli, anong masasakit na alaala ang itinanam sa alaala ng batang ito? Hindi kaya naisip na ito ng makalangit na lalaki noong ginamit niya si Ayer kaya binigay niya ito. Lumikha ng kahinaan. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita si General Robert ng ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, kahit ang presidente ng Power User Association. Hindi rin ito ang kalaban ng ating ebolusyon. Ang kasamaan tanggapin ang paghatol ng ebolusyonaryo. Ang 12 ng mga immortal. Sa paligid ay hindi makapaghintay ng mahabang panahon. Kung tutusin, matagal na itong ni-delay ng napakaraming tao. Ang ilan sa kanila ay hindi maaaring mabitin sa kanilang mga mukha. Natural, nangangati ang kanilang mga ngipin sa puot. Hinawakan ni Tolly ang isang kulog at mahinahong sinabi, Palm. Sisley, Vigna. At ang maliliit na lalaki. Mamimiss ka ni Master, Little Vigna, nakangising sabi ni Julie. Lahat. Sa paligid, lahat ng uri ng mga ilaw ay lumiwanag, at ang malakas na enerhiya ng mahika ay tila nagkakaroon ng momentum. Ang missile na malapit ng ilunsad, ang buong parisukat ay niyanig ng marahas na magic wave na ito, na nagdulot ng bahagyang lindol. Parehong nagngangalit sina Sisley at Void, balak nilang sumugal, mamatay man sila, maaantala. Tila tumibok ang oras sa sandaling ito, tila huminto ang paghinga ng lahat. Ang sandaling ito ng buhay at kamatayan ay maaaring kumakatawan hindi lamang sa ilang buhay, kundi sa katapusan at simula ng isang panahon. Sa 10 helicopter, isa-isa, lahat sila ay nakatingin sa eksenang ito. Sa buong mundo. Kapag ang lahat ay naghihintay sa lore moment na ito. Sa itaas ng langit, isang pulang guhit pinipino ang mga sinag ng liwanag, tumatagos sa kalangitan, parang bulalakaw na bumagsak sa lupa, at nahulog sa gitna ng madla. Boom! Tila may umuungal na dragon mula sa langit at ang lupa, at ang marahas na hangin ay yumanig sa hindi mabilang na lumilipad na buhangin at graba. Ang bayulente. Sa kalaliman ng lupa, isang lalaking may gininto ang pulang apoy ang nananatili sa buong katawan niya, na inilantad ang itaas na bahagi ng katawan na may mga sculptural na kalamnan. Ang kanyang mga mag-aaral ay nag-aapoy sa nagniningas na gininto ang apoy, at sa isang kamay ay hawak niya ang isang makapal na itim na higanteng espada na mas matangkad kaysa sa iba. Ano ang ikinasakal ng lahat? Higit pa sa likod ng lalaki, ang 3 pares ng matutulis na espada ay binubuo lahat ng malalaking pakpak ng espada na may gintong pulang apoy. Parang lang. Ang maalamat na demonyong hari ng impyerno, dumating siya sa mundo. Kabanata 1708 maliwanag na bituin. 1708. Ikaw fan. Gulat na sigaw ni Yehuyo nang makita niya ang lalaking hawak ang Sword Demon Lord sa kanyang harapan. Nakahinga ng maluwag sina Sisley, Void, at Carlock matapos mabigla sa divine power na nahulog mula sa langit.
Sa ilang kadahilanan, kahit na hindi pa nagsisimula ang mapagpasyang labanan, lahat sila ay matatag na naniniwala na sa lalaking ito sa harap niya, lahat ay magagawa niya. Lucifer, sa wakas nandito ka na, kumislap ang mga mata ni Robert, ngunit mukhang may tiwala siya. Ang 12-12 ng mga immortal na powerhouse sa paligid ay maingat. Kahit na napakalakas ng pamimilit na dala ni Yefan sa kanila, hindi nila sinasadyang umatras. Kung tutuusin, napakaraming tao, bawat isa ay may natatanging kakayahan, kahit na natalo ni Yefan ang hari ng Dharma, sa kanilang opinyon, hindi sapat na talunin ang napakaraming immortal. Isa pa, naghanda na rin sila, kung sakaling dumating si Yefan, kung paano ito haharapin. Oh, so ito ang sikat na Sword God. Sinusubukan mo bang takutin kami sa ganoong kalaking kaguluhan? Bumalik sa katinuan si Julie at humajijek. Ang layunin ng espada na ito ay talagang malakas, ngunit kung gusto mo akong pakalmen, dapat kang maging mas malambot, bata, sabi ni Tolly na may ngiti. Hindi pinansin ni Yefan ang kanilang mga salita. Tumalikod siya at sinulyapan sina ni Yewuyo, Ayer at ang iba pa. Okay ka lang ba? Tanong ni Yefan sa mahinang boses. Ainalalayan ni Yewuyo si Ayer, namumula ang kanyang mga mata at sinabing, okay lang kami, buti na lang gumamit si Void ng maraming life force para protektahan kami. At si Ayer ay pinuntirya nila, ginaisang ang ilan sa kanyang mga alaala, masakit na siya ngayon. Nang makita ang mapotla at magandang mukha ni Ayer, hindi komportable si Yefan. Sa katunayan, kung si Ayer ay kinokontrol tulad ng dati, ang kanyang mga particle ay tumakbo ng ligaw at ang kanyang lakas ng pag-iisip ay ganap na sumabog, ang mga taong ito ay maaaring hindi siya makuha. Ngunit ang kalikasan ng isang batang babae ay walang pagsalakay. Kapag siya ay gising, hindi niya mailabas ang lahat ng kanyang lakas, na nagbibigay sa mga taong ito ng pagkakataong umatake sa pag-iisip. Sa gitna ng daan, nakatanggap si Yefan ng balita mula kay Su Qingzhou na si Niewuyo at ang iba pa ay nakatagpo ng isang bitag at kinubkob, kaya diretsyo niyang pinakawalan ng dobleng pagkakawatak-watek, at sumugod gamit ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakaikling panahon pa lang na nahulog muli si Ayer sa ganoong mental torture. Sa abot ng nakikita ni Yefan, nakita niya na ang mga ulo ni Kapitan Oleg at ilang iba pang mga salamangkero ay nasa eksena rin. Bakit tinulungan ng mga taong ito ang isang baliw na nanghihimasok, pumatay ng napakaraming inosenteng tao, at sinaktan ang mga mababait na tao? Mga tao. Hindi maintindihan ni Yefan, para lang ituloy ang tinatawag na longevity. Posible nga bang mamuhay ng walang bottom line na ganito? Siguro ibang paraan ito, ngunit hindi niya ito matiis. Sa ilang sandali, ang mga mata ni Yefan ay tila nanlamig at nanlamig kahit na ang gininto ang apoy ay nagninangas sa kanyang mga mata. Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon na mapanatili ang buong katawan, naglakad si Yefan sa gitna ng arena at walang pakialam. Ang lahat ng immortal na naruroon ay nagsabi, sabihin mo sa akin, nasaan ito? Ang tanong na ito ay tila nalilito, ngunit lahat ng naruroon ay natural na alam na ito ay isang Diyos. Sa oras na ito, mayabang na sinabi ni Robert, Lucifer, ang mga tao sa buong mundo ay nanunood ngayon, ikaw na tinatawag na Sword God, ang utak ng operasyong pansabotahe na ito, mayroon ka pa bang lakas ng loob na lumitaw dito? Ako, si Robert, bilang federasyon bilang pinuno ng Immortal, hinding-hindi ka matatakot sa mga sinaunang mandirigmang tulad mo. Huwag isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo, Yorokon ang batas, at patayin ang aming mga pinuno. Parami ng parami ang mga ebolusyonaryo, ay magiging isang sumisikat na bituin, nakasisilaw, na kumakatawan sa hinaharap. Kinakatawan nito ang pag-asa ng patas na kaligtasan para sa lahat ng tao. Ngayon, sa parisukat na ito na sumasagisag sa kalayaan ng tao, ganap kang buburahin ng ating mga immortal, ang Diyos ng espada na kumakatawan sa grupo ng mga bulok na sinaunang mandirigma, mula sa mundo. Si Yefan ay hindi nag-abalang makipagtalo kay Robert, hindi ito ang sagot na gusto niya, kaya bumalik siya sa Void at sinabing, ilabas mo sila rito. Paalisin si Niewuyo at ang iba pa, at makakalaban si Yefan ng walang anumang pag-aalala. Na-block ng teacher kong si Julie ang space dito, hindi ako makapag-teleport ngayon. Kumunat ang noo ni Void at sinenyasan ang blonde sa di kalayuan. Sinulyapan ni Yefan si Julie, sinasadyang tumango, iwinagayway ang kanyang malaking kamay, ang mga pakpak ng espada sa likod niya ay tinanggal, at libu-libong lumilipad na espada ang lumipad sa hangin. Ang maitim na higanteng espada sa kanyang kamay ay nawala, napalitan ng isang magaan na 3 talampakang berdeng harapan isang matalim na talam. Ang walang kapantay na layunin ng espada sa double disintegration state, ang bilis ng release at condensation ay ilang beses kaysa sa normal na estado. Isang masa ng gininto ang pulang espada ang layunin na hinaluan ng apoy ng dragon na tila nag-aapoy sa matalim na espada sa isang iglap. Isang nagliliyab na ningning ang kumislap. Naramdaman ni Julie ang krisis at nakapag-set up na siya ng 3 asol na space barrier sa harap niya. Pagbaluktot ng espasyo. Sa harap ng babaeng salamangkero, nagsimulang maging kakaiba ang espasyo, at mahirap lapitan ng normal. Gonzales, protektahan mo si Julie. Napagtanto din ni Robert ang kahalagahan ni Julie, at mabilis na hinayaan ang higanteng bakal na parang isang maliit na bundok na sumugod bilang isang kalasag ng karne.
Si Gonzales ay nagkaroon ng madugong alitan kay Yefan, at ngayon ang kanyang lakas ay umunlad ng husto, at siya ay may kakayahan ng isang ebolusyonaryo. Lalo pang nagtiwala, tumalon bigla, at lumapit kay Yefan. Lucifer, magdusa ka. Dinurog ni Gonzales si Yefan gamit ang isang kamay na bakal na parang mabigat na kanyan, na parabang dinudurog ang buong katawan ni Yefan. Ngunit sa kidlat na ito, direktang hindi pinansin ni Yefan si Gonzales sa kanyang harapan. Ang burol ng kalasag ng karne, inilunsad ang layunin ng espada. Liwayway. Ang figure ni Yefan ay naging isang ginintoang pulang bahaghari na liwanag, tulad ng isang mahabang bahaghari na tumatagos sa araw, at parang isang bulalakaw na tumatawid sa kalangitan. Nakita lamang ng lahat na ang nakasisilaw na liwanag sa harapan nila ay gumuhit ng magandang tuwid na linya ng walang labis. Muling lumitaw ang figure ni Yefan, at nasa likod na ito ni Julie. Pagkatapos ng panandaliang katahimikan sa madla, nakita ko ang ekspresyon ni Julie, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng hindi paniniwala at takot. Bumagsak ang ulo niya sa lupa. Hindi, imposible. Umiyak si Gonzales nang hindi sinasadya, hinawakan ang kanyang tiyan, ngunit hindi niya ito makontrol, at ang kalahati ng kanyang katawan ay nadulas. Ang kanyang katawan ay nahati sa kalahati. Isang espada, dalawang bangkay. Anong nangyayari? Hindi napigilan ng space magic ni Julie. Nagulat si Tolly at ang iba pa. Tiningnan ni Void si Yefan ng walang katulad na pagkamangha, at sinabing, hindi mo ba naiintindihan? Pansamantalang binabago ng mahika sa kalawakan ang enerhiya at mga batas ng kalawakan. Ngunit ang espada ni Lucifer kanina ay sapat na ang lakas para durugan ang mahika ni Julie. Maraming spell skill ang masisira at mawawalan ng silbi. Kapag may gap sa absolute power, hindi makakabawi sa gap ang skill na iyon. Parang tumigil ang oras ni Sisley, at hindi siya maaapektuhan kapag nakaharap niya ang isang kalaban na sobrang lakas. Namumula ang mukha ng isang grupo ng mga immortal sa eksena, at lalo nilang nalaman na ang lakas ng pakikipaglaban ni Yefan ay lampas sa kanilang imahinasyon. Alisin mo sila, mahinang sabi ni Yefan sa kawalan, pinatay ang dalawang malalakas na lalaki sa ilang segundo, hindi niya naisip na ito ay masyadong espesyal. Tumanggo si Void, nang walang sagabal kay Julie, agad niyang binuksan ang portal, binalot ng asul na liwanag ang lahat, at nawala sa lugar. Bago siya umalis, matalim na tiningnan ni Niewuyo ang kanyang anak. Bagamat alam niyang malakas si Yefan, medyo nag-aalala pa rin siya. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na sinabi ni Robert ng malakas, isagawa ang plano B. Huwag hayaang tumakas ang utak. Kabanata 1709 na pagganap. Noong 1709, lahat ng immortal ay gumalaw na. Wala sa kanila ang gustong humarap kay Yefan ng mag-isa. Tumayo silang lahat sa kani-kanilang posisyon at pinalibutan si Yefan. Natagpuan ni Yefan na ang grupo ng mga immortal na nasa harapan niya ay tila hindi basta-basta na recruit. Parang may espesyal na koneksyon sa pagitan nila. At nang tingnan ni Yefan ang kinatatayuan nila, nagkaroon siya ng kaunting pangunawa sa kanyang puso. Kaya iyon ang nangyari. Ngumisi si Yefan sa kanyang puso, talagang sinubukan ng makalangit na lalaking ito ang kanyang makakaya upang patayin siya. Sa oras na ito, sa ilalim ng utos ni Robert, isang grupo ng mga immortal ang naupo na sa kanilang mga posisyon, at halos kasabay nito, inilabas nila ang mga piraso ng transparent na kristal na dala nila. Ang lahat, kasama sina Tolly, Cornell, ay sabay-sabay na nagbuhos ng enerhiya sa kanilang mga katawan sa kristal na ito. Para sa isang oras, pula, dilaw, asul, puti, berde, kulay abo. 12 ng spar ang nagpapalabas ng nakakapasong kinang ng iba't ibang kulay, makulay, talagang nakasisilaw. Sa di kalayuan, parang 12 ng light cluster na bumubuo ng star map. At ang mga kristal na ito ay sumasalamin sa isa't isa, at ang mga sinag ng liwanag ay dumadaan sa isa't isa at nagkokonekta. Ang mas nakakamangha ay ang mga beam na ito ay kukunan sa hangin at magtatagpo sa hangin upang bumuo ng isang magaan na kurtina. Sa isang kisap mata, si Yefan ay ganap na nabalot ng malaking prismatic pyramid na nabuo ng mga hadlang ng enerhiya. Lucifer, nakita mo na ba? Ang mga ebolusyonaryo dito ay parang mga bituin sa langit, kumikinang ng maliwanag. Ang kanilang kapangyarihan, kapag pinagsama, ay lilikha ng mas malaking kapangyarihan. Nakita ni Robert na matagumpay niyang nailagay ang napapaligiran ni Yefan, ngumiti siya ng buong pagmamalaki. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang mga Diyos ng espada sa mundong ito. Magkakaroon ng sunod-sunod na ebolusyon, na may mas nakasisilaw na kapangyarihan kaysa sa mga bituin. Siya ay umungal ng malakas, hinayaan ang gayong ang boses ay maipakalat sa buong mundo, upang mas maraming tao ang maniwala sa kapangyarihan ng ebolusyonaryo. Sa sandaling ito, nakatayong mag-isa si Yefan sa ilalim ng energy light curtain, mukhang napakalmado. Hindi niya pinansin ang iba't ibang enerhiya sa paligid niya na lumalakas, at ang kanyang puso ay parang salamin. Ang mga kristal na ito ay dapat nakatulad ng mga tool sa pag-iimbak ng enerhiya at paghahatid na ginawa ng langit at ng tao, at sa pamamagitan ng mga partikular na locus yung ito, maaari silang kumonekta sa iba't ibang enerhiya upang makabuo ng resonance sa pagitan ng iba't ibang elemento at palakasin ang mga ito.
Ito ay tulad ng magkaparehong henerasyon ng 5 elemento, ang tubig ay bumubuo ng kahoy, ang kahoy ay bumubuo ng apoy, ang apoy ay bumubuo ng lupa. Ang bawat enerhiya ay mapapabuti ang iba pang mga enerhiya. Bilang isang high-level energy body life, ang langit at mga tao ay pinakamahusay sa paggamit ng iba't ibang elemental na enerhiya. Maging ito man ay ang magic sword o ang giant shield armor, lahat sila ay gumagamit ng mga espesyal na istruktura para makamit ang energy enhancement. Itong grupo ng mga immortal sa panahong ito, tila naging artificial magic swords, sila. Ang grupong ito ng mga tao ay talagang hindi kayang lumaban kay Yefan kapag sila ay inilabas ng mag-isa, ngunit kapag silang lahat ay nag-iipon ng kanilang sariling lakas upang makagawa ng epekto ng isa at isa na higit sa dalawa, maaari itong mag-trigger ng higit pang kamanghamanghang kapangyarihan. Tila, ang Heavenly Man ay nakaisip ng ganitong bagong trick pagkatapos matutunan ang aral ng kabiguan ng Dharma King. Sa katunayan, ang mga monghe ng tao ay mayroon ding katulad na paraan ng pakikipaglaban. Ang malalaking porma sayon na nakita ni Yefan sa sinaunang daigdig ng engkanto ay umaasa rin sa mga espesyal na istruktura at paraan ng paggamit ng enerhiya upang makamit ang mga espesyal na epekto. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng langit at ng tao ay isang mas dalisay na pagpapahusay ng enerhiya, at ang layunin ay isa ang patayin si Yefan. Habang lumalakas at lumalakas ang enerhiya sa lahat ng direksyon at sa hangin, tila isang supernova ang sasabog sa parisukat. Ang marahas na daloy ng enerhiya ay natangay, na naging dahilan upang ang mga nakapaligid na halaman, at maging ang mga gusali, ay dumaan sa presyon at sunod-sunod na gumuho. Iyong mga helicopter sa ere ay hindi man lang makalapit, nakakashoot lang sila sa malayo. Mga live na broadcast sa buong mundo, sa oras na ito, makikita mo lang ang lugar na iyon, na puno ng mga makukulay na light ball, at hindi mo talaga makikita ang mga tao. Gayunpaman, mula sa nakapalibot na gumuhong mga gusali, makikita mo iyon, nakakatakot ang enerhiyang inilabas sa eksena sa oras na ito. May isang mataas na building sa di kalayuan, si Niewuyo at ang iba pa ay hindi nakalayo, huminto sila sa bubong, nakatingin sa nagliliwanag na lugar, tense ang heartstrings ng lahat. Wala sa kanila ang nag-isip na ang grupong ito ng mga immortal ay umalis pa rin ng ganoong killer move. Sword God. Tanggapin ang pagsubok ng evolusyonaryo. Tumawa si Robert, at biglang ibinaba ang kanyang kamay, patayin. Sa isang iglap, 12-dosenang mga energy light ball na may iba't ibang kulay ang sumambulat sa lahat ng direksyon, na nagpaputok ng mga nakasisilaw na beam patungo sa where the sails are, maglunsad ng mapangwasak na pag-atake. Ang kapangyarihan ng 12-dosenang mga enerhiya na ito ay nagtipon, at biglang nagdulot ng dagandong na parang isang bombang nuclear ang pinasabog. Boom! Ang maningning at nakamamatay na liwanag ay bumungad sa langit, na parang dumiretso sa langit. Ang shockwave ng matinding galit ay tumawid sa 12-dosenang milya. Bitek-bitek ang mga kalsada, nabunot ang mga puno, gumuho ang mga gusali, at diretsyong lumipad mula sa lupa ang malaking bilang ng mga sasakyan. Kung hindi dahil sa mga sibilyan dito na maagang tumakas, hindi ko maisip kung ilang tao ang mawawala sa isang iglap. Ang pagsabog na ito ay nakasuffocate sa hindi mabilang na mga tao. Nang mawala ang apoy, unti-unting bumalik sa kalmado ang lahat, at sumunod ang buong mundo upang muling huminga. Naikuyom ng mahigpit ni Niewuyo ang kanyang mga kamay, patuloy na nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lugar na iyon. Sa laboratorio ng Purgatory Island, isang grupo ng mga tao ang nakatitig sa live na broadcast sa screen, at halos marinig ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa harap ng hindi mabilang na mga screen, ang mga sinaunang mandirigma, mga salamangkero, mga kakayahan, at mga ordinaryong tao ay lahat ay nanood ng pagkuha ng Diyos. Ang lahat, sa oras na ito, ay hindi makapaghintay na hilahin ng mga photographer na iyon ang lens sa core area ng pagsabog upang makita kung ano ang nangyari. Doon, isang malaking malalim na hukay na dulot ng pagsabog ang tila tinamaan ng meteorite, at halos wala na ang kalahati ng parisukat. Si Robert at ang isang grupo ng mga immortal ay nakakalat din sa iba't ibang direksyon. Bagamat karamihan ng enerhiya ay sumabog sa prismatic barrier na ito, ang shockwave na kumalat ay hindi pa rin sila komportable. Tapos na. Hindi napigilan ni Robert ang pagpapakita ng nasisiyahang ngiti nang makita ang kaunos-lunos na tagpo sa kanyang harapan. Walang makakaligtas sa ganoong pagsabog. Ngunit nang sisigaw na sana siya sa mga helicopter na iyon na lumapit at ipahayag ng malakas na pinatay ng evolusyonaryo ang Diyos ng Espada, pagkatapos mawala ang usok, isang dampi ng gintong liwanag ang nagpasindik sa kanyang puso. Paano ito posible? Ito. Anong klaseng halimaw siya? Isang grupo ng mga immortal ang nakatayo sa paligid, nakatingin sa figures sa hukay, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot, maging ang kawalan ng pag-asa. Ang mga espada at kalasag na nakatiklop mula sa lahat ng panig ay nakalatag, at ang 3 pares ng mga pakpak ng espada na nagninangas na may gininto ang pulang apoy ay dahan-daang bumukas, na nagpapakita ng isang figure na may pagmamalaki na nakatayo sa gitna. Si Yefan ay parang walang nangyari, kaya tahimik niyang pinagmamasdan ang lahat ng mga immortal. Hindi na sila nagulat sa gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Hindi maintindihan ng grupong ito ng mga immortal, ang kasalukuyang double disintegration ni Yefan, kasabay ng wuswang sword intent at Longyan, ay pinakawalan ang sword gang upang protektahan ang katawan, at ang refractory sword shield, ang dragon scale sword wing ay nagpoprotekta sa lahat ng anggulo, kung gaano baluktot na depensa. Kinukuha niya ang kapangyarihan ng mahabang tirahan, o higit pa sa mahabang tirahan, at ito ay ganap na ginagamit para sa pagtatanggol. Maliban kung ito ay ang kapangyarihan ng Duotian Realm, paano ito makakasakit sa kanya kahit kaunti? At ang grupong ito ng mga immortal, gaano man nila pagsamahin ang sarili nilang lakas, paano nila maihahambing sa Duotian Realm? Talagang binago ng langit at tao ang enerhiya ng grupong ito ng mga immortal, ngunit sa kasamaang palad. Malayo pa ito para masaktan si Yefan. Ang performance. Tapos na ba? Walang pakialam na tanong ni Yefan. Ang medyo ironic na pangungusap na ito ay nagparamdam sa 12-12 ng mga immortal sa eksena ang lamig na dumiretso sa kanilang mga noo. Kabanata 1710 Wala akong alam. 1710. Ang kahihiyan, hindi pagpayag, gulat, at iba't ibang negatibong emosyon ay ganap na nagpababa sa moral ng immortal. Kasabay nito, ang nag-aapoy na gininto ang figure sa gitna ng field ay nag-aanunsyo din ng isang bagay sa mundo, ang pagsabog na ngayon lang ay nabigo upang patayin ang Sword God. Sa harap ng hindi mabilang na mga screen, ang mga tao sa buong mundo, kahit na hindi nila makita ang hitsura ni Yefan, ngunit makita pa lamang ang sinag ng liwanag na ito, sila ay namamangha at hindi makapaniwala. Ang mga leader mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga higanti sa likod ng mga eksena sa mundo ng negosyo, at hindi mabilang na mga practitioner ay hindi maiwasang matakot sa salitang, Sword God, muli. At isang malaking bilang ng mga sinaunang mandirigma sa Sia Kingdom ang nabaliw dito. Pagkatapos ng lahat, naabot na ni Yefan ang antas na ito sa pamamagitan ng pagsasanay ng sinaunang martial arts, at natural na sila ay labis na ipinagmamalaki at ipinagmamalaki. Hindi maisip ni General Robert na ang plano B na pinaghirapan nilang ihanda, ang planong patayin ng Diyos ng mga espada, ay espesyal na na-i-broadcast ng live. Sa halip, gumawa sila ng damit pangkasal para kay Yefan, at muling hinayaan ang pangalan ng Diyos ng mga espada, na mabigla sa mundo. Ang susi sa oras na ito ay hindi isang bulong-bulungan, ito ay totoo, kapanipaniwala, nakikita ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata. Sa buong mundo, ang mga nagsusuot ng Hell Swordsman, na damit na may logo, ang mga nagsusuot ng ganitong uri ng logo na mga alahas na accessories, ay muling tumingin sa logo sa kanilang mga katawan sa sandaling ito, ang kanilang mga mata ay pambihirang baliw. Sa kakaibang katahimikan na ito pagkatapos noon, sa wakas ay lumipat si Yefan. Gumawa siya ng isang hakbang, dalawang hakbang patungo kay Robert. Bawat hakbang ay parang mabigat na martilyo, tumatama sa puso ng lahat sa sakit. Isang lumalakas na pamimilit, tulad ng isang siklab ng galit na lumulubog sa dagat, nang aapi sa mga immortal sa lahat ng direksyon. Kanina lang, nagdedepensa lang si Yefan, at ngayon, nagsisimula na siyang umatake. Ang lahat ng mga immortal ay namutla, at maging si Tolly at ang iba pang senior seminar masters ay nakaramdam ng kawalan. Ang mga ganyang halimaw, ang mga atake nila ay parang gasgas na tik. Tumakas. Ang gayong pag-iisip ay lumitaw sa isipan ng lahat ng mga immortal. Gayunpaman, sa pagsunod sa kanila, may isa pang tanong, makakatakas ba sila? Kung sino man ang unang makatakas, ito ba ang magiging unang target na hahabulin ng Sword God? Kaya, sino ang gustong maging unang makatakas? Para sa isang oras, ang bawat walang kamatayan ay nag-iisip tungkol sa pagtakbo, ngunit hindi nang ahas na maging unang tumakbo, at ang sitwasyon ay nahulog sa isang deadlock. Napagtanto ni Robert na aalis na ang mga immortal, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ikaw. Bakit nakatayo ka pa dyan? Patayin mo siya. Siguradong nasa dulo na siya. Gayunpaman, wala sa mga immortal ang nang-ahas na kumilos. Si Yefan ay tumahimik sa oras na ito, ibinuka ang kanyang mga braso, at ang 10,000 lumilipad na espada sa likod niya ay naglaho, tulad ng isang lumilipad na bulalakaw sa kalangitan, gintong pulang apoy na nagtatagal, nakasisilaw. Immortal. Malamig na tiningnan ni Yefan si Robert at sinabing, ang huling taong naglakas loob na tawagin ang kanyang sarili na immortal, ay si Skeleton, isa sa nangungunang 10 alamat. Siya ay pinatay ko. Hindi mo talaga ako bibigyan ng pangalan. Nadama ni Robert ang isang napakalaking presyon, tulad ng mga kuko ng demonyong kalaliman, na humawak sa kanyang puso, at halos hindi na makahinga. Namula siya at galit na sinabi, Lucifer. Iisang tao ka lang. Hindi mo mapipigilan ang bilis ng ebolusyon ng tao. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng higit at mas makapangyarihang mga ebolusyonaryo na nagniningning tulad ng mga bituin sa mundo. Gusto mo bang maging kaaway ng buong sangkatauhan? Narinig ito ni Yefan at tumawa ng malakas. Hahaha, gatlang M. Ang kanyang pagtawa ay puno ng ligaw, walang pidgel, mapanlate at balentuna. Sa mga mata ni Yefan, Commandant si Jin Yan, sumisigaw ng napakaitim na higanteng espada sa isang kamay, na itinuro ang malawak na kalangitan. Ang tinatawag na nakasisilaw na mga bituin sa iyong mga mata, sa aking mga mata, ay ang maliliit na buhangin at buhangin na natapakan ko na.
Ang mga malalakas na lalaki na kayang punuin ang aking puso ng sindek, maging ang kanilang mga likod, hindi mo maiisip. Wala kang alam tungkol sa tunay na kapangyarihan. Sa lahat, sa sandaling bumagsak ang mga salita, hinawakan ni Yefan ang espada sa magkabilang kamay, at biglang tumusok sa lupa. Boom! Ang golden red sword light ay parang isang pagsabog ng bulkan, na kumakalat mula sa ilalim ni Yefan, patuloy na nagbikrak sa lupa. Sa isang iglap, ang lupa ay yumanig, at ang layunin ng espada ay tumalsik kung saan-saan, na parabang ang mundo ay mawawasak ni Yefan. Nabasag ang espada. Bilis! Tumakbo! Sabay takbo. Ako. Hindi alam kung sino ang unang umungal. Sa wakas ay napagtanto ng mga immortal na huli na kung hindi sila tatakbo. Mabilis nilang ginamit ang kanilang natatanging kakayahan at sinubukang lumikas. Hayaang makatakas ang mga immortal na ito, at tila puno sila ng mga krisis. Sa sandaling ito, lumipad si Yefan, at si Yufeng ay nasuspine sa hangin. Gumalaw ang puso ni Yefan, at ang layunin ng espada ay pumutok, na hinihimok ang 10,000 tao sa kalangitan. Lumipad ang mga lumilipad na espada ni Ji patungo sa lahat ng direksyon ng Zhou Tian. 8 Wasteland Liuhe, Longyin Sword Formation. Sa isang iglap, ang makakapal na lumilipad na mga espada ay nagpalapat ng daan-daang stegosaur sa hangin. At sinakop ng mga stegosaur na ito ang lahat ng direksyon, pataas at pababa, lahat ng anggulo. Ang bawat stegosaurus ay hindi lamang may mahabang ang layunin ng espada ng lakas ng habitat, pati na rin ang pagbabalot ng apoy ng dragon, na sinusunog ang kaluluwa, wala sa kanila ang maaaring labanan ng mga immortal na ito. Nakaharap sa 12 ng mga immortal, direktang ipinadala ni Yefan ang 8 Desolate Emperor Dragon at Collapsing Heaven Sword Rain. Ito ay sumanib sa Longyan. Ang hakbang na ito ng Sword Intent ay nangangailangan ng maraming enerhiya, at magagamit lamang ito sa kaso ng double disintegration. Gayunpaman, kapag nagawa na ang hakbang na ito, ang lahat ay nasa espada ni Yefan. Sinadyang nakabalot sa hanay. 8 Desolations and 6 Harmonies, huwag lang bitawan ng anumang gaps. Daan-daang mga stegosaur, na naglalabas ng mga pagsabog ng mga chants ng dragon na nakakabit sa kanilang mga kaluluwa ng dragon, na nagngangalit sa nasirang larangan ng digmaan. Ang mga kamera sa kalangitan ay nakatutok lahat sa lugar na ito, at ang makikita mo lang ay ang mga dragon na apoy na pumupuno sa kalangitan, na ginagawang isang piging ng mga ligaw na dragon ang larangang ito. Ang mga tao sa buong mundo na nakakita ng eksenang ito sa pamamagitan ng live na broadcast ay ganap na natigilan at nabigla. Kahit sa kabila ng screen, makikita mo ang kalupitan ng eksena, hindi banggitin ng mga taong talagang nasa Dragon Sword Formation na ito. Ang mga immortal na isa-isa, sa dagat na ito ng mga dragon at mga espada, ay parang umuugoy na nag-iisang bangka, at hindi sila masusugatan. Si Tully ay naging isang kulog at sinubukang tumakas, ngunit ang dalawang stegosaurus na lumapit sa isang iglap ay hamarang sa kanila sa magkabilang panig. Ang pinakawala na Longwei ay nagpahayag kay Tully ng kanyang figure, at sa likod niya ay isang stegosaurus, na direktang tumagos sa kanya. Sina Connell, Phoebe at iba pang mga salamangkero ay nasunog ng sapat ng mga apoy ng dragon na ito, at ang layunin ng espada ay pinagputol-putol sila. Kahit na ang hadlang ng Imperial Guard, sa harap ng Stegosaurus, ay parang isang piraso ng papel, at ito ay walang silbi. Ang mga hiyawan ay hindi maririnig dito, dahil tinakpan ni Longyin ang lahat. Ang lahat ng mga immortal, na nakikita ang mga tao sa kanilang paligid na patuloy na nahuhulog, ay agad na desperado. Napagtanto nila ang isang malungkot na problema. Ginamit ni Yefan ang napakalaking eksena para patayin sila, para itong pumatay ng manok gamit ang kutsilyo. Sa katunayan, ayaw lang ni Yefan ng anumang isda na nakalusot sa lambat, at kasabay nito, para rin ito sa mga patay, na binabayaran ng utang na may dugo. Sa loob ng higit sa 10 segundo, ang layunin ng espada na nagpasindak sa mundo, na parang sa loob ng maraming siglo, ay nagparamdam sa mga tao sa buong mundo na ang oras ay nagyelo. Kaya nang iwagayway ni Yefan ang kanyang kamay, malaya niyang binawi ang lahat ng lumilipad na espada, at ang buong parisukat ng tahimik silang lahat, ang mga taong nakakita ng lahat ng ito ay hindi pa rin nakakabawi. Sa isang patay na parisukat, sa malaking hukay ng pagsabog, sinulyapan ni Yefan ang malawak na kalangitan na may komplikadong mga mata. Maliban sa mga helicopter na nakuhanan ng larawan sa malayo, na sinusubukang lumapit ng dahan-dahan ng may takot at panonibik, narito, ang lahat ay tila payapa. Hindi niya alam kung ano ang magiging mundo pagkatapos ng araw na ito, at kung kaya niyang lumaban sa ganitong uri ng labanan. Ipaalam sa mas maraming tao na ang paglilinang at digmaan ay seryoso at mapanganib na mga bagay. Ang pagpatay sa mga immortal na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang kagalakan. Dahil ang mga taong kilala niya, ang mga patay, ay hindi na makakabalik. Umiling si Yefan, isinantabi ang mga sari-saring kaisipang ito, hindi pa tapos ang digmaang ito, at ang mga missile sa orbit ay napakalaking nakatagong panganib. Nang makakita ng ilang matapang na helicopter at media na sinusubukang lumapit upang kunan ng larawan ang kanyang mukha, si Yefan ay tumalon diretso sa langit, natapakan ang lumilipad na espada, naging isang sword blow, at nawala sa isang iglap. Ang hindi alam ni Yefan ay sa isa sa mga helicopter,
Nagulat ang isang photographer at sumigaw sa mga tripulante sa cabin, nakuha ko na. Sa tingin ko nakuha ko na. Sword God, it's the Sword God. Magiging sikat ako sa buong mundo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.